remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, Ayun na, kailangan daw maging loyal sa konstitusyon. 1-0. Itong ulol na to, hindi to loyal sa konstitusyon. Bakit? Tangina, meron tong utang na estate tax na ilang bilyon. Hindi binabayaran ng gobyerno, tapos naniningil siya ng buwis. carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie. Never. Never lie. Utang ina, yung pa talaga yung una, never lie. Eh kung meron talagang pinaka-fake news peddler sa Pilipinas, ito yun si Bongbong at saka si Claire Castro. Parang magkapatid sila sa magkapatid sila sa ina eh. Never steal. Never steal, yun ang matindi. Never lie, never steal. Magnanakaw ang tatay mo, magnanakaw ang nanay mo. Ikaw inakasahan ka pag pagnanakaw, pati yung anak mo inakasahan ng pagnanakaw, pati pinsan mo inakasahan ng pagnanakaw. Tapos may tigas ka ng mukha na pupunta dyan sa harap ng mga kadete na nag-aral ng nagpakahirap ng training and all para sabihin na huwag kayo magnakaw. Tangina, ikaw magnanakaw ka eh. Ano yan? Huwag kayo magnakaw. Huwag kayo magnakaw ng konti o huwag kayo magnakaw kasi kami lang dapat magnakaw. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakakompletong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. Magandang araw, panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Ang mga animal, buwisit pabigat, wala silbi. Mga switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto. Mga baliw, abnoy, sabog, batak, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, madriaga, kidnap or ransom group, at mga kamukha ni Kokey sa Kongreso. Mga kamukha ni Kokey. Lahat ng mga manguumit, mandarambong, sinungaling, mambubudol, mga impakto, maligno, kutol lupa, kamukha ni Terry Ridon, at lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po mga bossing ang inyong weekend? Kamusta naman po ang inyong weekend? Kamusta naman po ang mga brownout scheduled rotational brownout dyan sa inyong mga lugar? Nako po. Ano ba? Nakabili ba kayo ng mga power bank? Yan bang power bank pwede bang mag-withdraw dyan? Sana pwede, no? Mga bossing, mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV Facebook page. Facebook pages. Dalawa po yan. Kasi marunong tayo ng singular and plural. Di tayo katulad ni Terry Ridon na bobo. Si Terry Ridon na pumapatol sa mga vlogger. Tangina, pikon na eh. Pikon ng hayop eh. O yan, meron tayong dalawang Facebook pages and dalawang YouTube channels. Mag-subscribe po kayo sa ating mga YouTube channels. Libre po yan. Wala pong bayad ang subscription sa YouTube. Mag-subscribe po kayo, labas po muna kayo, punta kayo sa inyong search engine sa YouTube and then i-type lang ninyo Boss Space Dada Space 2.0 and subscribe po kayo dyan at i-like and share ninyo. Panoorin po ninyo yung mga videos na ina-upload natin dyan. Para para may mga babalik-balikan kayo ng mga malulupit na mga highlights ng ating mga vlogs. Ayan sa Facebook naman mga bossing, we are back in Facebook. So yung ating dalawang Facebook's really active and thank you for following yung ating isang Facebook page, yung Boss Dada. Pero yung Boss Dada TV still going strong and we are back. Kasi medyo ni-restrict yan nung nakaraan but now we are back and napakaraming ang mga issues ng sambayanan natin and this past few weeks talagang tayo this past few days hindi tayo masyadong nakapag-vlog personal kasi syempre marami tayong mga inaasikaso and mga bossing, alam niyo dumating ako dun sa punto na parang na-stress ako talaga na-stress ako sa mga nangyayari sa bayan natin tapos alam mo yun, I was really scrolling kasi before tayong mag-vlog, hindi ba? Syempre nag-scroll ka muna sa Facebook, ano ba yung mga tawag dito ng gusto nating mga pag-usapan o mga topics that yung pare-pareho tayong interesado. Alam niyo this I think Saturday and Sunday was supposed to vlog. Na-saturate ako mga bossing. Na-saturate ako, parang sabi ko ba't ba ganito nangyayari sa Pilipinas? Tapos nagugulat din ako sa laman ng Facebook kasi alam mo karamihan puros bobo. Karamihan puros tanga at mga tarantado. Ang nakakatawa pa, mga malalaking tao pa, mga legal luminaries. Tapos makikita mo mga abogadong, mga unggoy, mga artistang, mga putang ina, puros lang namang kamunduhan at katarantaduhan ng mga pinaggagawa sa mga karir nila. Alam mo, the typical affected. Yung mga typical na mga affected ng kapag pro-masa yung leader, ganun.
Kasi siyempre mga Duterte pro-masa yan eh. Remember na impeach si Erap Estrada not because may ginawa siyang napakalaking kahayupang kalokohan sa Pilipinas, but because pro-masa siya. Oo, nagkaisa ang simbahan at mga oligarko sa Pilipinas, Makati Business Club. Kasi nga karamihan ng mga programa ni Erap before para sa mahirap, kaya nga Erap para sa mahirap eh. Papakain pa yan sa luneta ng napakaraming mga lechon. So ayaw nitong mga putang inang mga mayayaman na ito dito sa Pilipinas, lalo na itong mga paring mga manyakis na ito na yung mga tao may ibang inaasahan. Gusto nila yung mga tao nakatiklop luhod sa kanila. Gusto nila sa kanila lang umaasa yung tao, sa simbahan lang umaasa yung tao. Gusto nila sa lang umaasa yung tao, sa mga oligarko. Ayaw nila na may ibang parang Robin Hood ba? Yung tumutulong sa mga mahihirap na mga Pilipino. Ayaw nila noon. Kaya talagang tinrabaho nila si Erap Estrada. Ano man lang ba yun? Dapat ano man lang ba yung mga kaso ni Erap Estrada noon, napakaliit kumpara sa mga ginagawang kademonyohan ng ngayon. Kaya lang kasi yung ngayon, gumagawa ng kahayupan yung presidente natin, tapos kakampi niya yung mga oligarko. Ang ginawa niya, katulad din ng tatay niya, yung mga cronies ng tatay niya before, pinayaman ng tatay niya. Kaya ngayon, hindi nagre-reklamo yung mga yun. Ngayon, ganun din, hindi nagre-reklamo yung Makati Business Club, hindi nagre-reklamo yung mga, kahit lubog ang ekonomiya natin, kahit lugi mga negosyo nila, hindi nagre-reklamo. Bakit? Kasi pabor na pabor sa kanila yung presidenteng baliw eh. Ganun ang nangyayari. So, yan lang talaga eh. Kaya tinan mo, si Inday Sara gusto nilang i-impeach. And I think Pangulong Duterte before gusto rin nilang patalisikin. Bakit? Kasi nga, kalaban ni Pangulong Duterte yung mga oligarko, kalaban ni Pangulong Duterte yung mga adik, sindikato, mga komunista. Yun din ang kalaban ni Inday Sara. At alam nila nagkaroon na ng pattern eh. Nagkaroon na ng pattern at dumating sa punto na halos sambahin ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. And ayaw na nila talaga magkaroon ng panibagong Duterte na sigurado na masasambahin ng mga tao and mag-change ng paradigm ng politics dito sa Pilipinas. Alam niyo yung paradigm of politics ng Pilipinas kasi puros mga kurakot yan. Mga kurakot yan, kaya ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ayuda ng ayuda kasi gusto nila talaga, yung mga oligarko na yan, gusto nila may mga katulong sila. Gusto nila may mga driver sila. Gusto nila may mga hardinero sila, 'di ba? Ganyan sa mga pelikula, 'di ba? May hardinero, may katulong, may driver, 'di ba? Gusto nila ganoon. Ang ibig ko sabihin, gusto nila laging umaasa sa kanila yung mga tao at gusto nila laging mahirap yung mga tao. Ayaw nila nung katulad sa Amerika, 'di ba? Sa Amerika kasi, kung ano yung kayang i-afford ng isang ordinaryo, halimbawa nagtatrabaho lang sa McDo. Kung ano yung afford nung nagtatrabaho sa McDo, kung ano yung afford ng isang CEO ng kumpanya, afford din nung nagtatrabaho sa McDo. Pantay-pantay. Mas marami lang silang pera, pero lahat ng mga bagay na kaya nilang i-afford, kaya ding i-afford ng mga ng mga ordinaryong mga citizens sa Amerika. Kaya nga kung makikita ninyo sa Amerika, madaming mga hardinero, madaming mga driver, mga katulong, puros mga mga ibang lahi eh. Kasi nga equal opportunity sa lahat. Mas mayaman ka lang, yes. Mas marami lang ang pera mo, yes. Pero parehas lang tayo ng kayang i-afford. Kung kaya mong ma-afford ang Rolex, kaya ko din. Mag-iipon nga lang ako ng mas matagal, pero kaya ko din. Kaya kong ipunin yun. Hindi katulad kasi dito sa Pilipinas eh. There's no way na ang middle class can own a Rolex. There's no way a middle class can own a legitimate luxury item. Okay, hindi nila kaya. Bakit? Kasi nga, gusto ng mga nandirito sa Pilipinas, manatili ka lang mahirap. Yung mga bagay na meron ako, hindi ka dapat magkaroon. Pag nagkaroon ka, hihilain kita pababa. Ipakukulong kita. Ganon dito sa Pilipinas. Nare-realize ninyo? Nare-realize ninyo? Tingnan nyo, sino-sino dito yung mga nasa ibang bansa? Sa Europe, tingnan ninyo. Yung mga kababayan natin sa Europe, hindi rin naman yung trabaho ng isang citizen, halimbawa, dyan sa Netherlands. Yung trabaho ng isang Dutch, yun din ang trabaho ng mga Pilipino dyan. Kung meron mga Pilipino na nagkukudkod ng kubeta, naglilinis ng mga tahanan, yung mga binabayaran para maghardinero, meron ding mga Dutch na gumagawa niyan. Hindi katulad dito sa atin. Dito sa atin, ang mga ang mga alipin natin, puros mga kapwa natin Pilipino. Tapos ayaw natin na yung kapwa natin Pilipino, lalo na itong mga putang ng mga oligarko na ito, ayaw nila na umunlad ang buhay ng mga yan. Ayaw nila umangat ang buhay ng mga, ayaw nila na yung sinusuot mo at saka yung sinusuot nila mga bilyonaryo pareho. Ayaw nila. Okay, nakikita mo yung mga nepo baby, hindi ba? Yung mga nepo baby. Yung mga anak nila, kasi mga kurakot ng mga magulang niyan, yung mga anak nila, gusto nila iba sa mga nasa paligid nila. Gusto nila yung mga anak nila, mas mataas ang status kaysa dun sa mga nila, sa mga constituents nila, di ba? Itong mga congressman, di ba? Gusto nila iba itsura nila, ganun sila. Masyadong extravagant ang mga Pilipino. Masyado nating ipinupush sa mukha ng mga kapwa natin na I'm better than you, ganun. Sa ibang bansa hindi ganyan. Alam mo, sa ibang bansa hindi ganyan yung mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo yung mga kaibigan ko na Pilipino sa Amerika, pag pumupunta sila dito sa Pilipinas,
Oo, gipit na gipit sila. Pero pag tiningnan mo naman sila, pag bumibili sila ng mga sasakyan dito sa Pilipinas, yung sakto lang. Yung sakto lang. Pero pag tiningnan mo sila sa Amerika, mga naka-BMW sila, mga naka-Mercedes-Benz sila. Bakit dito sa Pilipinas hindi nila magawa yan? Kasi parang alam mo dito sa Pilipinas, it's prohibited for a normal person to have something that the rich people has. Oo. Ganun dito sa Pilipinas. Kaya kawawa tayo nananatili tayong ganyan. At yun nga yung change na paradigm ng mga Duterte. Na pantay-pantay tayo, uunahin natin yung dapat nating unahin. Ang plano natin is hindi na payamanin yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap, kailangan iangat na natin ang buhay. Ganun noon, nagkaroon tayo ng patas na laban. Mga bossing, yung mga buwis na binibigay natin sa gobyerno, nakikita at nararamdaman natin. Oo, ganun ang ginawa ng mga Duterte at ayaw na nila yon. Ayaw ng mga pari na ganyan. Gusto ng mga pari na mamalimos lahat ng mga tao. Hindi ba sabi ko sa inyo yung mga simbahan na yan, yung mga simbahan ng Katoliko, tamo yung mga paligid yan, puros mga squatter. Tumutulong ba mga putang ina niyan? Hinihingan pa nila ng pera yung mga tao na yan. O gusto mo mapunta sa langit? O bigay ka pera. Putangin na niya, magpapabinyag ka. O, mula pagkabuhay mo, nagbabayad ka na sa simbahan. Pero putangin na simbahan nakatulong ba sa atin yan? Mga simbahan Katoliko na yan. Ako, Katoliko ko eh. Pagkapanganak mo pa lang, putangin na sinisingil ka na ng mga hayop na yan. O, sisingilin ka ng mga yan. Saan? Sa pagpapabinyag. Yung pitong sakramento. Lahat yan hanggang mamatay ka. Mayroong bayad sa simbahan. Putay, pagdadasal ka lang ng pari, magbabayad ka pa. Ganyang kahayop ang mga yan, ang yaman-yaman ng simbahan ng Katoliko. Pero tingnan mo lahat ng mga Katoliko, sino lang ang mga mayayaman? Yung mga nakatira lang sa subdivision. Pero karamihan ng mga Katoliko mahirap. Yan ang muka, alam mo yung Katolisismo, yan ang muka ng bansang Pilipinas. Oo, na sila lang ang mayaman, tapos lahat ng mga tagasunod nila, putang ina ninyo, puro kayo mahirap, magdasal kayo sa Diyos. Kasi kapag ang isang tagasunod maunlad ang buhay, wala na yan. Hindi na yan pupunta sa simbahan. Oo, kapag kaya medyo binigyan mo ng konting yan, wala na, hindi na pupunta sa simbahan yan. Hindi na magbibigay yan ng mga tithes sa simbahan, so malulugi sila. Oh, hindi yan katulad ng ibang simbahan. Yung ibang simbahan talagang ipinararamdam sa mga tao na lahat ng inyong mga biyayang natatanggap, kung ano may mga biyayang tatanggap nyo galing sa langit yan. Kaya lang mali ang turo ng Katoliko, corrupt ang Katoliko, kaya yung mga tagasunod sa kanila corrupt din. Tinan mo. Sino sa ngayon yung mga nagsasalita patungkol dito sa galit sa mga Duterte? Sino? Mga pare. Bakit? Paano yung mga pare nagkakanlong ng mga kriminal? Yung mga pare nagkakanlong ng mga adik. Ipinapatronize yung mga adik. Ay, hindi adik yan. Ano yan? Sakit yan. Ay, hindi ano yan. Yung pagbibenta nila ng droga, hindi masama yan kasi wala silang trabaho. Kaya kailangan nila magbenta ng droga. Di ba mga pari yan? Nakikialam yung mga pari sa politika. Hindi naman sila mga politiko. Puta, kung gusto pala nila magpolitiko, wag na silang magpari, di ba? Pakialam sila ng pakialam. So kaya yan ang mga galit na galit kasi binuksan ni Pangulong Duterte ang isip ng mga tao eh. Hindi lang kayo dapat nandito. Tayong mga mahihirap may pag-asa tayo. Katulad ni Pangulong Duterte, hindi naman sila kayamanan pero naging presidente siya ng Pilipinas. Binigyan niya ng pag-asa ang mga Pilipino na kahit normal lang tayo, basta gagawa ka ng maayos, mamahalin ka ng mga nasa paligid mo. So ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte kahit galing siya sa Davao City na isang magulong lugar. Dahil inayos niya yung Davao City at noong medyo hesitant pa yung mga tao na iboto siya eh. Pero nung nanalo siya, talagang pagdating niya sa Malacanang, nagtrabaho talaga siya and sinundan niya talaga yung lahat ng mga sinabi niya na he tried to bring peace and order sa Pilipinas. It wasn't perfect, yes. It wasn't the best, yes. Pero if you're gonna compare it to previous administrations, sandamukal na malaking milya-milya. Ang layo naman ng husay ni Pangulong Duterte sa pamumuno kaysa sa kanila. Di ba? Si Pangulong Duterte, nabalita ba na siya ay nagnakaw? Wala. Wala, pero lahat ng mga presidente na nauna sa kanya, nagkaroon ng mga korupsyon na mga at least man lang pinaghihinalaan na korap. Pero si Pangulong Duterte was never corrupt. Pag nakita mo siya, is just simple. Mumurahing barong, nakatabingi na kurbata, relos na mumurahin, natatanggal pa yung swelas ng sapatos. Kasi nga, yun yung ayaw ng mga oligarko sa Pilipinas na makita na ikaw bilang isang maliit na tao, kaya mong lumaki. Ayaw nila ng ganun. Ayaw nila ng ganyan. Gusto nila sila lang. Kami lang na mga nakapag-aral sa UP, sa Ateneo, sa De La Salle. Kami lang na may mga bachelor's degree, masters, and doctorate. Ang mga magagaling sa Pilipinas, kayo mga Indio kayo. Yan na yung inano natin eh. Yan na yung namana natin sa mga Espanyol. Kayo Indio kayo, kami mga Espanyol kami. Ang masaklap niyan, tangin na yung mga nandito sa Pilipinas. Pare-parehas na tayo Pilipino, wala nang Espanyol dito, pero natuloy pa rin yung ganun. Kapag nakaangat ka ng konti sa buhay, minamaliit mo na yung mga kababayan mo, mga kakilala mo. Ganun sa Pilipinas.
Kaya yan yung dapat natin baguhin at yan yung binabago natin at binago ni Pangulong Duterte na ayaw na nilang maulit muli. Dahil naging maangas ang mahirap dati. Bakit? Kasi ang ganda ng mga programa ni Pangulong Duterte, may mga trabaho lahat ng tao. Pero ngayon kita mo, wala na naman trabaho ng mga tao. O nagkaroon ba ng rotational brownout o blackout sa Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte? Meron pang pandemic ha, pero hindi tayo napabayaan ng gobyerno. Imagine niyo kung ngayon nagkaroon ng pandemic. Kung sa panahon ni Bongbong Marcos nagkaroon ng pandemic, anak ng tinapay, ito lang nangyari sa Senado na gulo. Kung nangyari yan sa panahon ni Pangulong Duterte, sigurado ako mag-i-intervene si Duterte. Hindi lang yan basta maggagawa ng 4 na minuto na na vlog. Pag i-address niya yan. Sigurado ako i-address niya yan. Pupuntahan niya sa mga militar yan para to maintain peace and order diyan sa actually Senate is a branch of government. Hindi siya isang departamento. Branch of government, we have 3 branches of government na co-equal ang kanilang kapangyarihan. Ang executive, which is ang presidente, office of the president, ang house consisting of two houses, lower and upper house, Congress and Senate, and Supreme Court, judiciary. Co-equal yan. Oo, co-equal yan. Meron silang function sa bawat isa na hindi nila dapat pinakikialaman. Oo, pero ikaw bilang isang ama ng Pilipinas, hindi lang dapat walang kinalaman ng gobyerno dyan. Hindi gobyerno yan. Yung ganito, tinawagan ko si ganito, tinawagan ko sa ganyan. Pagiging sign niya ng pagiging weak leader. Yun nga yung ko mga bossing, yung ibabalikan ko yung kaninang sinabi ko na this past few days, I got saturated. Talagang ayoko, parang alam mo yun, ayoko mag-vlog sa sobrang dami ng issues. Parang biglang napagod ako, kaka-scroll na gano'n. Tapos nakikita ko mga bossing, puros yung mga pare, pukin ng ina niyan. Yung mga pages ng mga pare. Oo, the holy page, mga ganun. Putang ina, mga pare, nagsasalita tungkol sa gobyerno, mga puking ina ng mga yan. Bukod sa hindi naman din nagbabayad ng buwis sa mga hayop na hindi naman tumutulong sa mga Pilipino yung mga putang ina niyan. Nakafocus lang sila sa mga politiko. Oo, grabe mga boss, napagod ako. Tapos nakikita ko yung feed ko, karamihan, mainstream media, mga panggap na mga vlogger, mga artista, lahat po siya tinitira si SP Cayetano. Alam mo talaga na may umiikot na pera para sirain si Cayetano. Bakit po sisirain si Cayetano? Kakasimula pa lang eh. Kakakuha pa lang niya ng posisyon eh. Hindi pa nga siya nakakapaglagay ng mga committee chairman sa mga importanteng committee diyan sa Senado. Tapos pinagbibitiw na nila. Hindi pa man nakakapagsimula magtrabaho, pinagbibitiw na nila. Wala pa nga kahit ni isang hearing eh. Samantalang si Ping Lacson na ang tagal-tagal na nung flood control na mga hearing diyan sa Senado, hindi na nga natapos-tapos, hindi na nga natuloy-tuloy, tapos hindi sila nagagalit. Samantalang dito kay Alan Peter Cayetano, ang ganda ng qualifications ni Alan Peter Cayetano if you're gonna compare him kay Tito Soto. Si Tito Soto wala nang pinag-aralan, putang ina niyan eh. Wala namang utak yang ulol na yan eh. Artista man lang yang gago na yan eh. Ang tagal lang yan na naging senador kasi nga sikat. Ganoon naman kasi sa Pilipinas, bobo yung mga ibang botante sa Pilipinas eh. O hindi tinitingnan yung qualifications ng mga tumatakbo sa serbisyo. O kita mo si Alan Peter Cayetano, magkumparahan sila ng credentials ni Alan Peter Cayetano. Total, mahilig naman kayo sa ganyan. Kahit man taga-tinda lang ng appliances sa SM, hinahanapan nyo na sandamukal na mga credentials. Samantalang yung mga nagsisilbi sa inyo sa gobyerno, umahawak ng pera ng taong bayad, mga proyekto, wala mga pinag-aralan. Di ba? Nasa ng batas? Nasa ng justisya? Mag-a-apply ka lang sa Andox, maglilitsyon ka ng manok, putang ina, ano bang mahirap doon? Lalagay mo lang sa baga yung karne, tas kusa ng ikot yun. Titingnan mo lang kung luto na hindi, chachapin mo, tas ibibigay mo doon sa bumibili. Puta, kailangan pa dyan, college graduate ka. O samantalang dito senador, walang pinag-aralan. Saan ka naman makakita ng ganyan? O si Alan Peter Cayetano, sa nag-aral yan. Bata pala, nag-aral na yan sa Lasal. Tapos nung high school yan, nag-aral na yan sa mataas na eskwelahan. O tapos nung kolehiyo yan, nag-aral yan ng political science sa UP. Gumraduate yan doon. Tapos nakuha niya yung kanyang pagiging abogado sa Ateneo. O tapos nakuha niya yung kanyang masteral. Nakuha niya sa De La Salle. Alam mo yun? Hindi, sa Ateneo na nga pala, sa Ateneo. Tapos ganyang kahusay yung tao na isang abogado. Gusto nyo ba na hawak na impeachment ni Inday Sara? Wala man lang alam. Ngayon pala nag-aaral. Tangina, noon nga pinag-aaral ka ng magulang mo, hindi ka nag-aaral. Ngayon ka pa mag-aaral, kailan lolo ka na. Anong i-absorb ng utak mo? Puro kalyo na yan. Pero ano pa din, dito tayo magsisimula mga bossing kay Cayetano dito sa Senado, dahil yun nga agawin ng Senado kay Cayetano, hindi pa nga nagsisimula, agawin na. So obvious na obvious. The Senate was under attack. Ang pilit nilang
Ito naman mga minority, putang ina. Kayo naman mga minority, wala na nga kayo doon, kayo pa yung marami sinasabi. Imbis na sana maging matumulong kayo sa pag-iimbestiga dahil bahay niyo yung nilooban eh. O tsaka kayo pa yung ba't nilooban yung bahay natin? Kayo lang dirito, siguro inside job yan. Gago, di ba? Wala na kayo doon, you were away, you are out of reach, hindi nyo kinamusta yung mga kasamahan nyo sa bahay, alam nyo na ginugulo yung bahay ninyo, hindi nyo man sila kamustahin kung buhay pa sila o patay na sila. Tapos putang ina, pagbalik kayo pa yung biktima. Kayo pa yung parang aping-api. Ginulo daw ng mga realista si Tito Soto, binato-bato daw ng tubig. Gago, kung maganda ginawa mo, di putang ina, baka binuhat pa nila yung kotse mo papunta sa bahay mo. Kahit to si Erwin Tulfo, ganun din daw ang ginawa sa kanya. Kasi nga mga balasubas kayo eh. So it just shows na wala kayo talagang mga kwentang mga politiko. Kaya galit sa inyo yung mga tao. Hindi naman kayo siguro ahagisan ng mga tubig na mga kung ano-ano, kung maayos ang ginagawa ninyo. Ngayon sila pa ngayon na parang gusto nilang paimbestigahan yung mga nasa loob ng bahay. Nahuli naman yung mga nanloob sa kanilang bahay, pero ang gusto nilang paimbestigahan yung mga nasa loob ng bahay na yun na naging biktima nitong panloloob na to. Nasaan ang hustisya dyan? O ito, pakinggan natin ang sasabihin ni Alan Peter Cayetano tungkol dito. Intriga lang daw sa Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-uwi ng mga miyembro ng minorya bago pa magbarilan sa Senado. Ayon sa ilang taga-minorya, tapos na ang sesyon, kaya natural lang na umuwi na sila. Nasa frontline ng balitang yan si Juan Gualvez. Pero alam nyo, ito kasi yan eh. O, sabik na sabik kayo, lalo na si Risa Ontiveros. Kita mo, yung pirmahan ng articles of impeachment na mga nakatanggap na si Risa Ontiveros, wala. Hindi pumirma. Alam nyo, excited kayong lahat dito sa impeachment na ito. Si Tito Soto nga, forthwith eh. Diba? Bakit hindi nyo inantay? Alam nyo naman na itatransmit that day yung articles of impeachment. Bakit hindi nyo inantay? Bakit hindi nyo inantay? Kung kailan itatransmit yung articles of impeachment, doon naman kayo nagsilayas. Samantalang looking forward kayo doon, ilang taon na. At saka hindi naman sinabi ni Alan Peter Cayetano na kayo ang dahilan ng barilan dyan. Ang sinabi ni Alan Peter Cayetano at nung ibang mga natira dyan, parang naabisuhan kayo. Naabisuhan kayo na may mangyayari. Hindi naman nila sinabi na kayo ang mastermind ng mga nangyari dyan. Kesa naman yung mga sinasabi ninyo, kayo na ngayon tumakas. Mantakin mo lahat kayo tumakas, ni isa walang natira sa inyo. Ni isang minority walang natira sa inyo, pati yung mga staff ninyo nagkukumahog daw magsialis. Anong iisipin ng tao? Kayo nga iniisip nyo na baka pa ni ni Alan Peter Cayetano to, tapos hindi kayo pwedeng pag-isipan na baka alam ninyo itong nangyari. Again hindi sinabi ng mga naiwan na sila ang may kasalanan, yung minority na umalis. Pero sinabi nila na naabisuhan sila. Bakit sila naabisuhan? Bakit kami hindi? Yun. Kapansin-pansing wala mga miyembro ng minorya nang pulungin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang ilang senador matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, parang bula raw na naglaho ang minorya bago pa magkagulo. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Bagay na Diba? Di ka ba magtataka noon? Dati daw matapilok ka lang. Kahit nga daw to si Risa Ontiveros, madagdagan lang ng isa yung bukbok niya sa mukha eh. Nag-aalala na yung mga kasamahan niya eh. Si Ping Lacson, kapag nawawala yung makeup kit niya, puta natataranta yung 24 senador. O ito si Kiko Pangilinan, kapag yung butas ng ilong niya, pag may sipon siya, natataranta na lahat. O bakit ganun? Bakit parang ngayon nagkabarilan, ilang oras nang nakalipas, ni wala pang nagtatanong kung how are they? Kamusta na kayo dyan? Ano nangyayari dyan? Wala daw, wala, nada. O sabihin na natin na sabay-sabay silang umalis, tapos na yung session, umalis na sila sabay-sabay. Pero, wala kayong, hindi nyo man tinawagan ni isa sa mga kapwa ninyo senador dahil may majority sila, minority kayo, ganun kasama loob ninyo. Samantalang nung nawala si Chis Escudero, nung nawala si Mig Zubiri sa pwesto, si Miss Chis Escudero sa pwesto, nung pumalit ito si Tito Soto na walang pinag-aralan, hindi naman nila kayo tinatrato na ganyan. Maayos pa rin naman ang trato nila sa inyo at ganun pa rin naman. Mga politika lang yan. Kung ano man nangyari, politika walang personalan. Pero ito, nangyari ng mga bandang alas 8, alas 10 na, hindi pa kayo nag-check. Tapos ang statement ni Tito Soto, galit siya sa pulis dahil hindi na control yung mga tao sa labas, pinagbabato daw siya ng tubig. Yun ang issue niya. Samantalang dito, bala, nagpuputukan, NBI versus OSAA. Hindi sila nag-alala, hindi ba? So doon pa lang, kakabahan ka na eh. tinablan ni Senador Ping Lacson. Tapos na ang sesyon at hindi naman sinama ang minorya sa caucus kaya umuwi na sila. Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag na. At Di ba ikaw din malisyoso ka din? Di ba lahat nilalagyan mo ng malisya? O kita mo, kapag ikaw yung binigyan ng malisya, kasimple-simple lang sinabi nila,
Parang inaabisuhan sila eh. Nagmamadali sila umuwi, lahat sila, walang natira kahit isa eh. Nagkataon na pag-alis nila, boom, biglang nagkaroon ng ganitong gulo. Parang parang nasabihan talaga sila eh. O nakita nila na nandiyan na yung NBI, o nandiyan na yung NBI, papasukin kayo, kailangan wala na kayo dyan. Para silang naabisuhan ng ganun eh. Hindi naman sinabi na alam nila. O hindi naman sinabi, maaaring naabisuhan lang sila na kailangan na nilang umalis, pero hindi naman sinabi na mastermind sila. O kasama sila dyan sa mga nagpaputok ng baril. Wala namang ganun, ba't nagagalit kayo? Hindi, masyado siya. Totoo naman, umalis naman talaga kayo bago putukan eh. Totoo naman, anong iniiyak mo? Buti sana ko, hindi, anong sinabi nilang umalis, hindi dito ako. Nandiyan ako, nakatago ako sa ilalim ng ng pantalon ng driver ko. Malisyoso. Wala naman silang basihan para sabihin umalis kami ng sadya. Gago. Walang basihan para umalis kayo ng sadya. Hindi naman kayo binuhat siguro palabas dyan. Sadya nyo naman talaga kayong umalis. Kusang loob naman talaga kayong umalis dyan. Oh. Para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Walang nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Paano walang nakakaalam na magkakaroon ng gulo? Noong pa lang nandiyan kayo sa session hall, kayo na sa plenaryo pa lang, nakita na yung presensya ng NBI dyan na dapat wala sila dyan. Nagdi-drill na sila nagdi-drill na sila sa pinto ng pagitan ng GSIS at ng Senado. Paano nyo sasabihin na hindi magkakagulo? Nagre-report na sa inyo yung bagong USAA. Paano nyo sasabihin na hindi magkakagulo na hindi nyo alam na magkakagulo? Alam nyo na magkakagulo noong mga panahon na yan. At simula noong nagpunta dyan ng NBI nung unang araw pa lang na nagkaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado. Nandiyan dyan si Senator Bato, pilit siyang inaaresto kahit na wala naman silang valid na reason para arestuhin siya. O the fact na nangyayari na yan for how many days already, alam mo na it's just a matter of time magkakaroon ng gulo dyan. Siguro napansin ninyo na sobrang stress na ng OSG, ng USAA dahil dun sa pambubugbog ng mga NBI sa USAA. O at nalaman ninyo merong instruction na we will stand our ground. Kaya siguro alam nyo na, magkakagulo na. Umalis na tayo. O. Yung sinasabi dito ni Ping Lacson, ulul, alam mo man yan, pulis ka. Ang inang niya, nagmamaang-maangang ka na naman. Hindi namin alam. Hindi ninyo alam kung ano eksaktong mangyayari, pwede. Pero alam nyo na magkakagulo ulit during that time dahil nandiyan ng NBI sa vicinity. At alam namin na may mga nagsabi sa inyo na talagang umalis kayo dyan. Kasi tingnan mo naman, napakasinungaling ni Matibag. Lahat ng mga binigay ni Matibag na statement nung araw na yan mismo, sumabog lahat sa pagmumukha niya dahil sa dami ng mga CCTV footages at videos na nagkalat sa social media. Tinabla rin ni Lacson ang pahayag ni Cayetano na under attack o inatake ang Senado. Inamin naman ni General Mau Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. Oo. So pag under attack, inatak ka, ikaw ang pinaputukan. Diba ganyang katarantado si Ping Lacson? Imagine mo bahay mo. Diyan ka nakatira. Pinasok ng masasamang loob yung bahay mo. Wala ka doon. Ang sinisi mo yung mga nandoon sa bahay nyo. Sinisi mo yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung katulong, yung driver. Dahil pinagtanggol lang nila yung kanilang bahay. Ganyang kagago si Ping Lacson. Ganyang katarantado ang utak ng tao na yan. Hindi daw under attack. Nagpaputok yung USAA, nag-warning siya. Tapos ang putok ng NBI papunta sa kanila. Eh di inatake sila. Kami lang, sinabihan lang namin eh. Na huwag kayong papasok dito, huwag kayong papasok dito. O tapos pumilit pa rin silang pumasok. So ang ginawa ko, nag-warning shot ako para malaman nila na lalaban kami. Lalaban kami pag pumasok kayo may mangyayari sa inyong masama rito. Alam mo ginawa nila, instead umatras, pumutok sila papunta sa Senado. Eh di atake yun. Anong klaseng utak mayroon to si Ping Lacson? Bakla kasi to eh. Buisit talaga, di ba? O ayan inatake ka, ikaw ang pinutokan at gumanti ka ng putok. So yun lamang ang magpapatotoo na dahil under attack ang Senado. Inatake nga eh. Hindi naman doon ang opisina ng NBI. Ang opisina ng NBI nasa Pasay. Tapos nandoon sila sa GSIS building. Na nagbabare na sila sa isang pinto na konektado sa Senado. Anong gagawin mo? Ikaw, Ping, anong gagawin mo? Putang ina. Hintayin mo muna na masira nila yung pinto, hintayin mo na na makapasok sila sa loob. Pag tingin mong gano'n, ang lalakas ng mga baril nila, mga naka full battle gear sila. Siyempre sasabihin mo, sino kayo? Armado yan eh, sino kayo? Ano nagawa nyo rito? Umatras kayo, ibaba ninyo yung mga baril ninyo. Hindi binaba yung baril. Anong gagawin mo? Ipapakita mo yung authority mo, bahay mo to eh, atin to eh. Yan ang trabaho ko eh, napanatilihin tong lugar natin na safe and secured eh. So, nag-warning siya. Pagka pinilit nyo yung ginagawa nyo, kasi binabaryan na nila yung pinto eh, nagpaputo. Pag pinilit nyo yung ginagawa nyo, hindi na kami katulad nung ginawa nyo nung nakaraan na binugbog-bugbog nyo lang yung mga tao ko.
Bobo yung sergeant at arms noon. Ngayon, hindi. Matapang ako. Pag ginawa niyo yan, nagbaril ako ng isa. Pag ginawa niyo yan, mapapahama kayo. O anong ginawa nila? Pag putok, so gumanti sila ng putok. Anong ibig sabihin nun? Kaya sila gumanti ng putok? Kasi nga, talagang aatakihin nila yung Senado. Hindi naman sila gaganti ng putok eh. Kasi kapag gano'n, di ba, nagpaputok ng baril. Sasabihin mo kagad, wait lang, hindi naman, wala kaming masamang balak. Wala, hindi kami kaaway. Di ba dapat gaganon ka? Eh hindi eh. Pag putok, nakipagputukan ka rin. So ibig sabihin, ready kayo sa enkwentro. Tama, Ping? Tama. Anak ng tinapay, bahay mo, binababoy mo. Ito ang gusto niyo, Senador? Tangina, walang paninindigan. lahat basta sa kapangyarihan. Kasi nga takot at takot tong ulol na ito. Kasi kapag nagpatuloy si Alan Peter Cayetano, matatanggal siya at Blue Ribbon Committee Chairman. Lahat ng mga pinagtatakpan niya, ipapatawag diyan. Ayan gago talaga, di ba? At gumanti ka ng putok. So, yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. Ano pala ang Senado nun? Ano pala yung Senado? Kung hindi under attack, anong ginawa nung NBI sa kanila na binaril yung bala papunta sa direksyon ng Senado? Ano yun? Hindi under attack yun? Ano yun? Warning shot pa din yun? Nag-warning shot yung isa, nag-warning shot din sila. Enkwentro na yun, tanga. Nakita na nga may mga basyo na hindi galing sa USA. So, ibig sabihin, they are trying to attack the Senate. Tinry ng OSAA na ipakita na we are ready, tapos diniretso pa din ng NBI. Mga takot din yung mga yung mga taga-NBI nagsitakbuhan din. Tsaka may mga video na nagpakita eh. Nagpaputok, pinutokan ko rin. Anong ibig sabihin nun? Hindi ninyo kayang baliin yung mga videos na nagkalat sa social media, and I'm pretty sure meron ng kopya niya ng Senado, and the Senate can prove na talagang itong NBI was there para manggulo. Hindi naman yung Senado nagpunta sa NBI eh. Yung NBI nagpunta sa Senado. So sinong inatake? Hindi ba? Hindi naman yung hindi naman yung NBI ang nagsimula. Hindi naman yung NBI ang pumunta sa NBI hindi naman yung Senado nagpunta sa NBI para doon mag-hearing. Ganda sa imahe ng Senado ang nangyaring komosyon. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus, ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon, or alas 3 during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Kasi minority, so ano pang gagawin namin? Habang sa Senator Risa Ontiveros, Okay lang naman daw. Okay lang naman na umalis kayo eh. Kaya lang, hindi naman tanga yung mga yan. Maliit man lang yung lugar na yan. At kayo lang naman na nandiyan dyan. Umugong nga at marami mga nagsabi dyan na naabisuhan kayo. Si Senator Amy nga daw pinagsusuot pa daw ng bulletproof. Oo. Tapos pag alis ninyo, nangyari na ito, wala man lang nag-check sa inyo kung kamusta sila. Samantalang solid naman daw kayo. Dati 24 kayo o konti lang naman kayo. So kapag may mga nangyayari mga ganitong issue, konting usok lang nga daw na lumabas, natataranta na kayo. Pero this time, walang pangangamusta. Tapos pagkadating nung kinaumagahan, parang kayo pa yung biktima. Anak ng tinapay talaga tong mga to. pumalag sa tila panggagaslight o pang-iintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo. Anong gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, Ano dapat nila ipaliwanag na nandun sila habang nagpuputukan? Na kayo wala? Sigurado kami. Sigurado kami kung sila yung wala tapos kayo yung nandiyan dyan, sigurado kami. Na sila din ang sisisihin ninyo. Imagine ninyo, lahat kayo si Tito Soto nga, mantakin mo, nagda-drive siya ng sarili niya sasakyan. Wala siyang bodyguard, wala siyang driver. Nagmamadali lumabas. Hello? Kainan yan. Alam ninyo ganito yan. Sana na lang sinabi ninyo na hindi totoo na alam namin na may mangyayari. Kasi kung alam namin na may mangyayari, we should have stayed there. And we should have contacted as well yung mga authorities to pacify the issue. Kaya lang ang problema, umaatake kayo pabalik eh. Ang simple lang naman nung bait na ginawa ni Amy Marcos. Sabi lang naman ni Amy Marcos, feeling namin may nag-abiso sa kanila. Parang feeling namin na alam nila na may mangyayari, hindi man itong ganito kalala, pero mukhang may nag-abiso sa kanila. Sasabihin lang naman nila wala nag-abiso sa amin kasi sobrang importante rin ng Senate sa amin. Kaya hindi pwede na itong mga ganitong nangyari
papabayaan namin mangyari. Kasi kung alam namin na magkakagalito, alam namin na magkakaputukan, hindi kami aalis. Oo, kasi solid ang ano, kahit naman magkakagalit kami sa politika, magkakasama pa rin kami sa isang tahanan eh. So hindi namin gagawin. Pero ang ginagawa nila, nagka-counter-attack sila. Sila nga dapat may pagpaliwanag. Sila ang dapat magpaliwanag. Tangina, nakita nyo yung mga itsura ng mga habang nagpuputukan dyan. Putya, nagpapatay sila ng ilaw, nagla-live sila. Nagla-live sila para ma-update ang taong bayan. Kasi nga, anytime baka may mangyari sa kanilang masama. At pag may nangyari sa kanilang masama, at least alam ng taong bayan kung ano nangyayari. Oh, di ba? O kayo, anong sinasabi ninyo? Ay, baka inside job yan. Baka staged yan. So para lang mailigtas ninyo yung sarili nyo at magmukhang pine-fake news kayo, sisirain ninyo yung bahay nyo. Yung integridad ng bahay ninyo. Hindi ba? Pwede naman sabihin na hindi totoo yun. Nagkataon lang din talaga na umalis kami sabay-sabay. Pero hindi totoo yun. But we are really concerned and we are really sad about what happened to the Senate. Hindi dapat mangyari ito. And we really have to investigate yung mga gustong pumasok, yung mga nagpaputok, o yung mga hindi nyo na dinadagdagan na sila ang dapat magpaliwanag. Oo, yung majority yung dapat dito kasi parang parang staged ito. Ayaw na inaakusahan kayo tas nag-aakusa din kayo. Ang ina ninyo mga kayo masyado kayong mga iyakin eh. Gaslighting sila sa ganyang pangingintriga. Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip do kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato. Sakto. Sa nangyari sa Senado, dapat nag-alala na kayo. Okay, pero ang pinalalabas ngayon, Alan Peter Cayetano is not a good leader. Paano ang good leader? 3 araw pa lang. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon para nung Speaker of the House naman niya sa Congress, ang ayos-ayos naman ng Kongreso. Eh. Hindi nyo pa siya binibigyan ng 1 linggo, hindi nyo pa siya pinapabuelo, hindi na siya magaling na leader. Kumpara nyo naman yung utak ni Cayetano kaysa dito kay Tito Soto na puros angas lang ang meron. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Una nang umugo ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad. So ibig sabihin, sinasabi dito ni Risa Ontiveros na ang punot dulo ng gulo na ito ay si De La Rosa. Kung sana si De La Rosa sumuko na lang, hindi sana nagkaroon ng ganito, hindi yun. Wala na ito kay De La Rosa. Kaya sino pa yan? Kaya si De La Rosa, kasi Poncho Pilato pa yan. Hindi na doon ang issue. Ang issue dito, yung bahay nyo binaboy. Dahil kay De La Rosa, so ibig nyo sabihin, hanggat nandiyan dyan si De La Rosa, tuloy-tuloy yung panggugulo dyan. Kaya umalis si De La Rosa dyan. Kasi ayaw na ni De La Rosa ng magulo ang Senado, ayaw na ni De La Rosa na madamay. Nakita na ni De La Rosa na you will go at any length. Oo, you will not stop at nothing until makuha niyo siya. So siya tama yung sinabi ni Risa Ontiveros na si Bato de la Rosa ang reason kung bakit nagkaroon ng gulo diyan. Kung bakit lumabag sa protocol batas itong mga gustong umaresto sa kanya. Ngayon ang sinasabi ni Risa na kung sana sumuko si Bato, di tapos na. So ibig sabihin kung halimbawa hanggang ngayon nandiyan si Bato, sinusugod-sugod pa rin ang Senado hanggang ngayon. Pumapayag kayo na binababoy ng NBI ang Senado. Mas mataas ang NBI sa Senado. Di ba? So dito pa lang malalaman mo na na talagang mukhang may pakanan ito yung minority. Bakit? Para masisi sila. Kasi nung wala naman si Bato diyan maayos naman ng Senado eh. Nung hindi pa naman Senate President si Bato, maayos naman ng Senado. So ang gawin natin, sige, guluhin natin, tapos isisi natin sa kanila. Wala naman tayo doon. Wala naman kami diyan, ba't kami sinisisi nyo? Ganyan yung mga tarantadong tao. So ibig sabihin talagang sinadya nila yan. Ako naniniwala na ako ngayon na baka sinadya talaga nilang guluhin yung Senado para dahil alam nila na may isisisi kay Bato, isisisi kay Cayetano. Hindi ba? I'm so sad and ashamed to know pinagtatawanan ng ating mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes. Gago, pinagtatawanan kayo. Pinagtatawanan kababayan na namang ginamit mo, ulul ka. Ang ina ka, muntik kang hindi manalo, hindi ka representante ng majority ng mga Pilipino, nasa number 12 ka eh. Ang inan to, kapal ng muka. Tapos ngayon tatakbo ka pang presidente, puta hindi ka mananalo, madam. Siguraduhin mo yung bukbok sa mukha mo, bibilangin mo yan hanggang magkaroon ka na naman ng chances para tumakbong senador sa Pilipinas. 6 na taon nyo, 3 taon. 3 taon ka matitingga. Ano sinasabi mong mga kababayan pinagtatawanan? Matagal na tayong pinagtatawanan. Hindi lang ng mga kababayan natin, pati ng mga ibang bansa. Mantakin mo, nagnakaw ang mga magulang ni Bongbong Marcos, tapos binoto pa natin ulit si Bongbong Marcos na nagnanakaw ulit ngayon, di umano. Adik pa. Ang ina ninyo, tapos pinababayaan ninyo kayong mga nandiyan sa mga dating galit na galit sa mga Marcos. Ang babait nyo ngayon sa mga Marcos. Hanggang yung Nagtatawanan na tayo noon pa. pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang. Tapos, anong ginawa mo?
Anong ginawa mo? Ginawang firing range yung yung Senado. Anong ginawa mo? Wala. Wala. Ang ginawa ko, napapress ko na ko, tapos inisi ko yung mga kasamahan ko na naiwan doon, na muntik nang mamatay. Dahil dyan sa barilan na yan. Babalita mula sa Tarantado eh. Ganyan kagago yung mga yan. Hindi pa man tumatagal. Kaya nga ako nananawagan ako sa mga senador natin. Nananawagan ako sa mga senador natin, mga bossing ha, na sana you come up to your senses. Yung lima si Ping Lacson. Wala na yan, putang ina niyang kupal yan. Si Lacson, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bamakino, sino pa ba isa? Basta yung mga senador niya, si Risa Ontiveros, yan yung mga ulul na yan. Wala nang pag-asa yan. Pero yung iba, yung sila JB Ejercito, sila Lito Lapid. Ako si Lito Lapid, naniniwala pa ako dyan na matinong utak niyan. Tahimik lang yan, pero matinong utak niyan. Mas madami pang mas madami pang proyekto yan. Tsaka mga batas na naipasak sa kay Risa Ontiveros, ang ingay-ingay, pa-interview. Wag na kayo sumama dito sa mga ulul na ito. Yan, tsaka sila Tito Soto, wag na kayo sumama sa mga anim yan. Anim lang naman yan. Wag na kayo sumama dyan. Umalis na kayo dyan at mag-focus na lang tayo sa problema ng bayan, di ba? Dami tayong problema ng bayan, focus tayo doon. For how many, for the past 6 months, from last year to now, ang dami ng krisis na kinakaharap natin. Wala na kayong nagawa dahil sa pamumulitika eh. Halos kalahati ng mga termino ninyo na ubos na sa kakapolitika eh. It's about time na ibalik nyo naman sa taong bayan yung serbisyo. Yung mga bumoto sa inyo, it's about time na i-prioritize nyo naman. Ito pa isang statement from Alan Peter Cayetano. Sake of argument that it is a valid suspension, and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number 1, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan? Number 2, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director, because he is more a suspect than General Mao dito. Diba? Which is totoo mga bossing ha. Ang gago ni Boying, isususpend mo si Mau Aplaska. Trabaho ni Mau Aplaska yun eh. Trabaho ni OSAA head ng security ng Senate. Mau Aplaska na ipagtanggol yung yung bahay niya, yun ang mandato niya. Yun ang job description niya na ipagtanggol ang halls of the Senate eh. May papasok na mga armado na hindi imbitado doon. And sasabihin nila na, paano mo sinabing papasok? Hindi naman pumasok. Putsang ina, dinidrill ninyo yung pinto. Nananahimik yung pinto dyan, sinisira ninyo. Kung nakikita ko na yung pinto, naririnig ko na may nagdidrill doon, anong isipin ko? Hindi naman sira to. Bakit dinidrill nila? Papasok sila dito. So ang gagawin ko, magpapakilala ko. Oy, OSAA to. Sino kayo? Ano yung ginagawa ninyo? Senado ito. Tapos hindi sila hindi sila kumikibo. Tapos pagtingin na ganun, mga armado. Ibaba nyo yung mga armas nyo. Pagka hindi bumaba ng mga armas, di ibig sabihin, pag di nyo binaba, stand down, di nag-stand down, di ibig sabihin, aatake. So, aantayin mo pa na maka-atake? Mas malalakas yung mga baril nila kaysa sa'yo. So, ang kailangan mo nalang gawin is bugawin sila. In order for you to do it, magwa-warning shot ka. Pag nag-warning shot ka, baka sakaling mabugaw sila, tumakbo sila, o dinaprotektahan mo yung bahay mo, hindi bumaril sila pabalik. Boom! Bumalik sila pa. Binaril nila pabalik yung Senado. So, after the warning shot, they attacked the Senate already. So, Senate is under attack or Senate was under attack. 5 na bullets ang ibinaril ng again ito mga pa lang ito, initial findings pa lang ito kasi 5 basyo lang yata from the other side yung nakita nila. Pero ibig sabihin pumutok sila pabalik or pinutokan nila yung OSAA. Ibig sabihin they are really planning to attack. And they're attacking na. They're planning to attack, and then when they pointed the gun at Senate and then pinaputok nila yun, they attacked the Senate already. Tapos ang tatanggalin mo si Mau Aplaska kasi wala sa rules of engagement ng PNP ang mag-warning shot. Hindi naman PNP si Mau Aplaska eh. Si Mau Aplaska security ng ng Senate. And if the Senate allows him to fire a warning shot, it's up to the Senate. Nandoon siya sa loob ng bahay niya. Nandoon sila sa loob ng property nila. Wala siya sa labas. Hindi siya nag-indiscriminate firing. Wala siya sa labas. Wala siya sa kalsada, wala siya sa national highway, wala siya sa mall. So hindi indiscriminate firing yun dahil before he fires the shot, sinabi niya na kung ano yung authority niya na hindi inonor nung kabila. Kaya kailangan niya magpakita na
if you continue doing that, magkakaroon tayo ng problema rito, magkakaputukan dito. At nagpaputok na nga siya ng isa para sabihin na seryoso kami. Kasi nga, ginulpi ng NBI yung mga kasamahan niya eh. Mantakin mo, hinaharangan lang yung pinto, binugbog nila. Kitang-kita sa mga camera, binugbog nila. Ganyang katarantado yung mga yan. Again, I have the highest respect to NBI. Alam ko na sumusunod lang sa utos yung mga yan. Hindi naman pupunta yung mga ahente na yan kung walang utos eh. Merong utos. At syempre, delikado rin yung kanilang mga posisyon, mga trabaho, kaya kailangan nilang gawin. Same goes with nung mga panahon na yung mga pulis dyan sa KOJC. Alam namin na yung mga pulis na yan, nauutusan lang din kaya sila nandiyan dyan. And most of them, ayaw naman nung ginagawa nila. Kaya lang, yun nga yung sinasabi natin na, Diyos mio. Diyos mio talaga itong ano na ito, itong gobyerno na ito. Tapos biglang sabi mo, hindi yan gobyerno sa gobyerno. Doon pala kasinungalingan na eh. Di ba? Okay man lang, sabi nga ni Alan Cayetano, tanggalin mo si Aplaska, pero dapat tanggalin din muna natin yung NBI. Kasi suspect siya tapos nag-iimbestiga siya. Siya nga suspect, nag-iimbestiga. Pag nag-iimbestiga suspect, ang gagawin niyan, parang si Bongbong, dyan sa ICI, di ba? Anong ginawa ni Bongbong? Iniwas niya lang ng iniwas sa kanya. Ganon din ang gagawin ng NBI pag nag-ano sila, pag nag-imbestiga sila, sila yung involved dito. Dapat hindi mag-iimbestiga NBI. Dapat mayroong ibang entity ang mag-iimbestiga sa NBI. Bakit sila nandun? Kasi kung siyempre ako yung bumaril. Ako yung pumatay. Halimbawa, ako yung pumatay. O tas ako rin mag-iimbestiga. Anong gagawin ko? Isisisi ko sa iba yun. Hahanapan ko ng anggulo para maisisi ko sa iba at mailayo sa akin. Ganon yun eh. Di ba ganyan kabobo sistema natin? Tas ngayon to si Boying gustong suspindihin itong si Mau Aplasco dahil lang nag-warning shot siya. Samantalang ito si Matibag na sandamukal na kasinungalingan. Walang NBI diyan. Nandito kami. Walang may baril diyan. Puros kasinungalingan na yung pinagsasabi tapos hindi pa suspindihin. Kung sa statement pa lang kasinungalingan na, di lalo na kanung lalabas sa report ng NBI. Pusta tayo pag naggumawa ng independent investigation ng NBI, ligtas sila dyan. Ligtas sila dyan. Ang may kasalanan dyan, iba. Kasi nga, suspect sila eh. Hindi ka dapat nag-iimbestiga sa suspect. And dahil nga inatake ang Senate, dapat mag-imbestiga ang Senate sa loob on their own. Sinasabi na nga ng pulis, katulad ngayon, yung nahuling may hawak yung nahuling driver daw. Hindi driver yun, confidential agent. Yun, meron kasing NBA agent at saka mga confidential agent. Yung mga confidential agents, yun daw di umano yung mga gumagawa ng mga kabalbalan. Pero yung mga listed na mga agents talaga, yung hindi mga ganyan, volunteer. Yan yung mga matitinong mga ahente na talagang sumasali sa mga legitimate na operation. Oo. Ewan ko rito kay Boying, nabuhay na naman. Minsan nila mabuhay talagang ina-activate nila si Boying kapag merong kabalbalan na kailangang ipalabas eh. Ganyan kasi kademonyo si Boying eh. Sabi nga ni Boying, nagpaputok, sino ka ba? Pulis ka ba? Kaya nga meron akong isang example eh. Bangko yan. Naglalagay ako ng pera sa bangko. Diyan ako nagdideposito. So may pera ako sa bangko. Papasok ako ngayon sa bangko. Meron akong dalang baril. Yung security doon, sasabihin sa akin na, sir, bawal po kayo magdala ng baril sa loob. Cellphone nga lang sa loob ng bangko, bawal. May protocol dyan eh. Tapos sasabihin mo na, dito ako sa inyo, nagbabangko, nandiyan dyan sa loob, ang pera ko, pulis ako, bakit hindi ako pwedeng pumasok ng may baril? Bawal po, sir, bawal po talaga yung may baril sa loob kasi hindi mo masasabi, baka mamaya kahit na na pulis ka, baka mamaya magdeklara ka ng hold up, di patay kami. Hindi ba? So para ma-prevent yung anything na hindi pagkakaunawaan, iiwan mo yung baril mo kahit na pulis ka, kahit na depositor ka o magwi-withdraw ka, iiwanan mo yun. Kasi pag pumasok ka doon sa isang establishment na yun, ang may authority doon, yung security doon, kahit pulis ka at security lang siya. Dito naman tayo kay Senator Bato. Ay Senator Bato de la Rosa. Ilan ba sa inyo ang naniniwala na mali yung ginawa ni Senator Bato na pag-alis sa Senado? Ilan sa inyo? Ang naniniwala, lagay nyo dyan sa comment section Hindi daw alis ng Senado si Senator Bato de la Rosa ayon sa kanyang abogado kasi binigyan daw siya ng lookout bulletin order. Lookout bulletin order. Ibig sabihin kung aalis siya aalamin kung saan siya pupunta at kailangan malaman kung saan siya pupunta. Kasi wala pa naman wala siya, paano siya magkakaroon ng hold departure order? Wala nga siyang kaso dito sa Pilipinas. Hindi naman pwede na yung ICC warrant magpo-prevent sa kanya sa pag-travel sa kung saan man niya gusto magpunta wala nga jurisdiction ng ICC sa atin. So ibig sabihin panggigipit lang talaga ito, ginigipit lang talaga nila si Bato de la Rosa siguro para magkaroon ng kulang diyan sa Senado. Pero magulat kayo baka ngayon bumalik si De La Rosa doon. Bumalik si De La Rosa, baka nag-weekend lang siya with the family, bumalik siya ulit sa sa Senado Ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya aalis ng Pilipinas. Yan ay kahit pa posible siyang ipaaresto dahil sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Matapos sumibat sa Senado kasunod ng barilan, ang tanong ngayon, nasaan na naman si Senator Bato de la Rosa? Walang kasiguraduhan dyan. Pero ang sure ayon sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, hindi raw aalis ng Pilipinas si Bato. I don't think Senator De La Rosa is a threat to national security, much more public health or public order. He's just one person. But I'm not saying that he has plans of going abroad. Mahal na mahal ni Senator Bato ang Pilipinas, hindi aalis ng Pilipinas yun. May mga impormasyon na raw ang Department of Justice na makakatulong para matukoy kung nasaan si De La Rosa. Matatandaang naglabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Bato. Bakit ka maglalabas ng Immigration Lookout Bulletin? DOJ ka pa man. Kung wala naman kayong case build-up sa kanya. Kung walang kaso against him, bakit kayo maglalabas ng lookout bulletin? Alam niyo dapat kasuhan itong DOJ ng grave abuse of discretion. Again, walang kaso si Bato sa Pilipinas. Ang kaso ni Bato, nasa ibang bansa, nasa ibang lahi, na hindi na tayo miyembro. So, ibig sabihin, pag inutusan tayo ng ICC, kahit na hindi na tayo member state, susundin pa rin natin. Anong nangyari sa ipinaglaban ni Jose Rizal, nila Andres Bonifacio, para makakamtan itong kalayaan na ito, kung tayo mismo, wala tayong sariling paninindigan? Anak ng tinapay yan. Sabi ko nga sa inyo dyan sa South China Sea, dagat man lang yan, mga bato man lang yung pinag-aawayan natin dyan. Just by mere presence ng mga nagkiklaim ng mga isla na yan, galit na galit tayo. Protesta tayo ng protesta. Tapos ito, a foreign entity, foreign court, ang gustong manghimasok dito sa Pilipinas. Wala man lang tayong resistance. Tayo pa yung kusang nakikipagtulungan na wala naman tayong responsibilidad para doon. Kasi kung ako, DOJ, ang gagawin ko is, sige na nga, sampahan na natin ng kaso to si De La Rosa dito para makulong na yan. Para makulong si De La Rosa, kailangan yung sampahan siya ng kaso dito sa Pilipinas. Bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso sa kanya at kay Duterte dito sa Pilipinas? Kaya kayo hindi nagsasampa sa kanya ng kaso sa Pilipinas kasi nga alam ninyo na hindi naman talaga magfa-fly, wala naman talaga kayong ebidensya na hindi political ang mga korte dito sa Pilipinas, hindi katulad dyan sa ICC na yan. Na highly politicized yung mga kaso dyan. Dito sa Pilipinas, walang politika rito. Pantay talaga ang batas dito at gumagana ang mga korte dito. O no bail man din yan kung crime against humanity or multiple murder, no crime man yan. O dito nyo ikulong si Bato de la Rosa, mas mapangit pa yung estado ng kulungan dito. Sa ibang bansa, pag pinadala nyo yan, ganda-ganda ng kulungan dyan. Baka may basketballan pa daw sa loob, tas may garden pa daw, pwede ka maglakad-lakad. I mean, ka lang daw pumapasok ka lang daw sa kwarto mo pag matutulog ka na Pero you are free to do everything, anything na wala dito sa Pilipinas para ipapadala nyo pa si Bato sa magandang bahay. Na libre lahat, di ba? Gusto naman. Kung talagang gusto ninyo na mapanagot si Bato de la Rosa, sampahan nyo ng kaso dito sa Pilipinas. Mantakin mo magkakaroon ng lookout bulletin nang wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Anong katangahan yun? Sa kabila niyan, kinikilala raw ng ahensya ang paglalagay ng Senado kay Bato sa kanilang protective custody. Kaya hanggat walang desisyon ang Korte Suprema sa mga legal na issue sa arrest warrant ng International Criminal Court, wala munang aksyong gagawin ng DOJ. Pero sakaling magtangka raw na umalis ng bansa si Bato, posible siyang ipa-aresto. Sagot naman dyan ni Torion. Obo, di ba? Ba't mo i-aresto? Anong kaso ko? Ba't mo arestuin? Bawat isa sa atin, may visa ako. Bawat isa sa atin, may pasaporte ako. Bawat isa sa atin, may karapatang mag-travel. Oo, right to travel. Lahat tayo meron. Anong meron ka o anong pwede mong gamitin para hindi ako paalisin? Humingi ba ako sa iyong pamasahe? Ikaw ba gagastos ng hotel ko? Di naman. So anong reason mo para pigilan ako? O wala naman akong kaso sa Pilipinas na pwede kong takasan. Kaya ako aalis. Bobo Hindi maaring ipa-aresto si Bato dahil Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron laban sa senador at hindi Hold Departure Order. Local court lang daw ang maaring... Diba bobo, no? Bobo. Kasi ang Hold Departure Order, i-issue yan, hindi naman ng DOJ, i-issue yan ng local courts, ng RTC, MTC, ganyan. I-issue yan ng korte. Hindi naman korte ang ang DOJ. Fiscal man lang sila. Di ba? Kung hold departure order yan, mayroong reason for issuing a hold departure order. It's either meron siyang kaso na malala dito na pwede niyang takasan. Ang problema nga, walang kaso siyang tatakasan. Kahit nga yung lookout bulletin, dapat nga hindi ginagawa yan Kasi karapatan ng bawat isang Pilipino na umalis at magpunta kung saan niya gusto magpunta. Walang ka-issue at walang aberya. Pumigil kay Bato. It's just it's just basically a lookout. Be more vigilant. If that person comes to the airport, then report it to the DOJ right away.
Ang NBI naman itinuturing ng persons of interest sina Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa kinaroroonan ni Bato. Madaling araw nitong Huwebes, sumibat ng Senado si De La Rosa kasunod ng putukan doon. Ayon kay Aplaska, nakita nila sa CCTV na kasama ni Bato si Padilla. Kaya nga, anong problema doon kung umalis si Bato? Eh lahat naman ng mga senador umaalis. Sinabi ni Bongbong, wala daw aaresto. Sinabi ng pulis, walang aaresto. Sinabi ng NBI, walang aaresto. O ba't hindi siya pwedeng umalis? 'Di ba? Hindi ka lang pwedeng umalis kung nasa loob ka ng kulungan. Halimbawa, nasa loob ka ng kulungan. Sir, palabasan nga ako ng kulungan. Aalis ako. Ang tumakas kapag ka nakakulong, hindi naman siya nakakulong. Hindi naman siya preso ng Senado. Hindi ba? Wala naman siyang kaso sa Pilipinas. So, hindi ko maintindihan kung ang problema, comprehension o bobo lang talaga. Lahat naman ng senador pumapasok, lahat naman ng senador umuwi. Ba't hindi pwedeng umuwi si Senator Bato de la Rosa? Noong wala siya dyan, hinahanap nyo. Nung sumulpot siya, galit na galit kayo. Nung nandiyan siya sa loob, di siya umuwi, inis na inis kayo. Nung umalis siya, galit pa rin kayo. Ano ba talaga? Tangina nyo, gulo-gulo nyo na. Mga wala kayong mga utak talaga. Walang iya. So ako halimbawa si Senator Robin Padilla, kasama ko siya sa lumabas. Ano ngayon? Bakit? Ano bang meron kayo na dokumento na nagbabawal sa kanyang lumabas? Sinabi na ng presidente hindi aarestuhin si Bato. Sinabi na ng pulis at NBI hindi aarestuhin si Bato. O bakit bawal siya lumabas? Ang ina talaga, no? Ganyan kabobo talaga. Tapos yung mga tao, paniwalang-paniwala naman. Imbis na kinokorek kasi ito ng mainstream media, puta ina, ginagaslight pa nila, kinakargahan pa nila. Imbis na sana yung mga news anchor nila sa kabila, sinasabi na, oo nga naman sir, wala naman siyang warrant of arrest sa Pilipinas. Meron siyang warrant of arrest sa ICC, pero hindi pa nga kayo nabibigyan ng kopya. Hindi pa naman nila pinapublish yung warrant of arrest, at yung warrant of arrest na yan hindi pa naman napupunta sa Interpol at hindi pa naman nakikipag-coordinate Interpol sa transnational crime. Therefore, malaya pa dapat itong tao, di ba? At saka kung sakali dumating yung warrant na yan, hindi ba? Dapat ang korte ang magdidesisyon dyan. So wala pa naman tayo sa ganun. So malaya pa dapat si Senator Bato na makapunta kung saan niya gustong puntahan. Anong problema doon? Ngayon kung ako si Senator Robin Padilla, ano ngayon kung nagsabay kami lumabas? Ano masama ron? Ano masama kung nagsabay kami lumabas? Hindi ko na maalam kung saan na siya pumunta after. Di ba? Diyan pa lang, sabi ko nga, diyan pa lang, palpak na eh. Wala nang patutunguhan eh. Ito politika na lang talaga to, paninira na lang talaga ito sa Senado. Na sumakay sa isang sasakyan ng madaling araw din yon. Yung nakita po namin sa CCTV at saka yung report po ng ating mga security personnel na nakita po si Senator De La Rosa at si Senator Robin Padilla na naglakad at sumakay sa sasakyan at lumabas sa premises ng Senate about 2:30 ng madaling araw. Tignan mo, meron bang tatakas? Meron bang tatakas na naglag pa? Meron bang tatakas na naglalakad papunta sa sasakyan at lumabas? Walang tatakas na ganoon kasi may lag eh. May lag na kung anong oras sila lumabas eh. O sa logbook nakalagay eh. So kung tatakas ka, walang record. Walang record, CCTV lang siguro na tumatakbo. Papunta sa sasakyan tapos umalis, nag-disguise. May sinasabi pa si Trillanes nakawig daw. Paano mo nalaman? Kay NBI Director Melvin Matibag, dapat din tanungin si Senate President Alan Peter Cayetano sa kinaroroonan ni Bato. Siya po ang Senate President, siyang pinakang namumuno. Kapal ng mukha nito, no? Kaya na meron pa siyang mukha talaga na ihaharap sa taong bayan sa kabila ng pagsablay niya sa mga interview niya, no? Antindi. Minsan dito ka mapapaisip eh. Anong kapalit nitong lahat ng ginagawa mong ito? Itong pagsisinungaling mo, itong ipahiya mo yung sarili mo. Hindi naman ganyan dati ang NBI. Nakita niyo pa si Santiago na si Judge Santiago na pa-interview na ganyan. Nakikita mo ba si Judge Santiago na sumasama sa mga operation, mga naka-full battle gear pa ganyan? Nakikita mo gano'n si Magno, si Director Magno ng NBI bago palitan nito. Nakita mo umiepal ng ganyan. Anong kapalit niyan? Hindi kaya umi-ex deal yan tsaka yung mga proyekto ng asawa niya gano'n. Hindi kasi congresswoman ng asawa nito diyan sa San Pedro Laguna at na-i-involve din sa ghost project yung asawa nito. Hindi kaya yan ang hawak sa liig nila ng administrasyon na ito. Nagtatanong lang po tayo, hindi tayo nag-i-insinuate. Pero wala akong makita na benepisyo from him eh. Or nitong ginagawa niya na to, wala akong nakikitang benepisyo. Hindi naman siya magpupolitiko. Mga ganitong mukha, hindi naman mananalong politiko to. Alam mo yun, anong kapalit nitong lang ginagawa niyang panghihiya niya mismo sa sarili niya? Kasi mo Senate President, tatanungin mo, sino ka ba? O sino nagbigay ng authority sa'yo na babuyin mo yung mga mas mataas sa'yo? Sa Senado at sila po yung nagsabi na ang
protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him. Suportado naman ni Senator Raffy Tulfo ang desisyon ng ombudsman na suspindihin ng 6 na buwan si Aplaska na umamin na una siyang nagpaputok. Ba, ito ang gago. Ito ang gago. Kapag ka may mga inaaping pulis, nandiyan siya. Pag may inaapi ang pulis, nandiyan siya. Ito, pinagtanggol siya. Bahay niya pinagtanggol. Gusto niyang patanggal. Ganyan katarantado itong mga Tulfong magkakapatid na to ng mga walang betlog. Oh. Tapos nakikialam pa yung kapatid nila si Bita, ginakasalamin kahit na gabi. Kasi may topak. Sabi ni, ni Mon Tulfo, may topak daw eh. O tapos ito, unsang ng tapang-tapang kapag away barangay, pero kapag tahimik. Kapag malalaki na yung kalaban, tahimik. Ito sarili mong bahay, di mo may pagtanggol. Pagtanggol ka ng pagtanggol sa kung sino-sino sa Raffy Tulfo in action mo. Dapat talaga ikaw si Raffy Tulfo in missing in action. Missing in action. Oh, sa kabilang banda, nararapat di mapanagot ang NBA asset na gumanti ng putok. Okay naman yan. Maganda naman yung sinabi niya na yan. Pero kung ako sa'yo, bakit yung osaan namin ang tatanggalan nyo ang suspindihin nyo? Okay lang sa amin, suspindihin yung osaa. O suspindihin nyo din yung NBA director nyo na napakasinungaling. Unang gabi pa lang, puro kasinungalingan na. Dapat ganoon, Raffy. Sa NBI, pero dapat din daw mapanagot ang mga NBI asset na gumanti. Patuloy ang ito, tingnan ninyo, napakaganda nung interview ni Mau Aplaska actually eh. Very calm na si Aplaska. Kalmadong-kalmado siya eh, na sumasagot sa mga katanungan sa kanya. Wait lang ipapakita natin. Saan na ba yun? Ito. Ang ganda nitong interview ni Mau Aplaska na to, mga bossing. Nasagot niya dito lahat ng mga katanungan nila. Ewan ko ba tanong pa rin sila ng tanong. Pasok, Mau Aplaska. Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganun? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest. Tingnan ninyo umaga pa lang. May mga intel na sila. Mabuti pa nga ito, may intel. Si Bongbong Marcos walang intel, bilyon-bilyon yung bilyon-bilyon yung kanyang intelligence and intel and confidential funds. Tapos wala siyang kaalam-alam. Ito umaga pa lang, alam na daw nila. So naka-ready na sila. Ini-issue nila na bakit naka-full battle gear bakit naka-bulletproof si Mau Aplaska. Ang tagal nang binabarena nung pintuan. Tapos armado yung mga nandoon. Tapos nakikita pa sa bintana na may mga armadong NBI na nandoon sa garden. So anong gagawin mo? Maguhubad ka? Siyempre maglalagay ka ng protection kasi mukhang magkakagulo na to. Mukhang magkakagulo na to. Ngayon, kung halimbawa ako yung senador, ako si Erwin Tulfo, nakita ko na. May mga NBI dito May mga baril. Delikado to. Mukhang they will forcibly take Senator Bato de la Rosa and I think with Mau Aplaska in the building with Mau Aplaska na alam natin na papalagyan, baka magkaputukan na. O kaya siguro nag-abisuhan na sila na tara, alis na tayo. Baka may mangyari masama rito. Hindi man din nila inabisuhan yung ibang kasamahan nila. Hindi, bayaan mo yung majority. Tayo lang naman magkakakampi. Tayo na lang umalis. Bayaan mo sila matroma. Gago, di ba? Ganyan yung mga nangyari dyan. Alam din ng mga staff ng mga senador na yan, na mga lumayas ng maaga. Alam din nila na magkakagulo. Kasi ito na nagsasabi si Mau Aplaska, umaga pa lang, alam na namin Umaga pa lang may issue na forcibly i-serve yung warrant. Tapos mayroong 5 senador na gago na gustong sumuko na si Bato de la Rosa. Tapos that same 5 senators, mga bossing, umalis sila ng Senado before magkaputukan. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka ba magtataka nun? Medyo magtataka ka, di ba? Hindi naman siguro bawal yun. Hindi ka mag-aakusa, pero magtataka ka. Hindi naman akusasyon yung ginawa nila Amy Marcos. Sinabi lang nila na kung nagkaputukan, wala sila. Tapos may nagsabi na naabisuhan daw sila na umalis na. Di ba? Hindi naman akusasyon yun
Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, ma'am. Tulad nun, hindi daw sila nagkakandak ng checkpoint. Ang daming CCTV footages, nagkakandak sila ng checkpoint, binubuksan yung mga sasakyan, kahit senador, iniilawan nila. Tapos sinasabi ni Matibag, walang checkpoint. Anong tawag doon? Sinungaling. O kung doon pa lang sa mga bagay na yan, kahit nakitang-kita mo na may ebidensya, nagsisinungaling pa rin siya. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng NBI director yan? Di ba dapat pinapalitan na yan? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi papalitan yan o hindi yan sususpindihin si Matibag. Kasi katulad din ni Claire Castro na inuutusan ni Bongbong Marcos na magwalwal sa mga press corps niya, mga press conference niya. Ganun din ito si Matibag. Kaya lumakas ang loob nito ni Matibag kasi may malaking tao na naka-back up sa kanya. Hindi ko lang alam, hindi niya lang din alam kung talagang loyal ba sa kanya yun. Kasi wala naman loyalty yung mga adik at saka mga magnanakaw. Gagamitin ka hanggat meron kang silbi sa kanila. Pero pag wala ka ng silbi sa kanila, goodbye ka na dyan. O kaya ako sa'yo, Matibag, alam ko naman matinong tao yan si NBA Director Matibag eh. Sir, hindi worth it. No, hindi worth it na ginagamit ka ng gobyerno na ito para sa mga katarantaduhan nila because hindi naman po habang panahon nandiyan sa kapangyarihan yung mga amo mo. Eventually, may mananalong bagong presidente at sa galit ng mga tao na ito, sigurado ako na yung presidente na mananalo sa susunod, the people will pressure the next president, whomever it is, it's Inday Duterte or Baste Duterte, ipipressure ng taong bayan yan to go after these people na nagsamantala sa bayang Pilipinas. At kapag ka nagsamantala ka sa kapangyarihan mo, sir, damay ka. Ang sarap-sarap ng buhay mo, di ba? Kasama mo nagla-lunch yung mga atayde, tapos nagbibilang kayo ng milyon-milyon pera, bibigay kayo ng napakalaking tip sa mga ninyo, sa mga servidor ninyo sa niyayabang-yabang nyo pa yung pera nyo. Magkano yung bilay? Kala ko 1 million eh. Hindi ba? Ang sarap-sarap nung ganun, sir, na buhay mo, tapos biglang napunta ka dito. Napunta ka nga sa limelight, di naman sa kabutihan. Nakilala ka nga ng tao, hindi naman sa kabaitan mo, nakilala ka ng tao sa kasinungalingan mo, kagaspangan mo, kakupalan mo, di ba? And alam naman namin na hindi mo yung gagawin kung walang nag-utos sa'yo na malaking tao. Tinan mo si Tory ngayon, mapagkumbaba na. Dating yabang-yabang ni Tory ngayon, mapagkumbaba na. Bakit? Kasi tinablas siya eh. Tinablas siya ng gobyerno na pinagtrabahuhan niya. Mantakin mo tinatawag kang Tory 2.0. Gusto mo yun? Pares naman kayong dipogi. It's very irregular. Saka normally po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Di napansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na meron ng mga armado talaga na And so I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines? Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginoong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na meron pong Marines dito sa loob. I see. Okay. So bakit po, kayo po ba mismo ang nagpaputok ng unang beses? Tama po, accurate naman po yung report ng NBI. Na kasi po, nung dumating po... Alam mo, may ganyan ba nagsisinungaling? Inamin niya eh. Ako unang nagpaputok. Kailangan kong gawin yun. Kasi armado sila. They did not coordinate with us. Parang gusto po nga sabihin ni Matibag na kesa mag-warning shot siya, sana tinawagan nila ako. And coordinate. Ba't makikipag-coordinate sa iyo ang Senate? Ikaw ang dapat nakikipag-coordinate sa kanila. Sana ginawa mo, Matibag. Hello, Senate. Si Director Matibag ito. Maaaring may nakikita kayo dyan ng mga NBI personnel. Walang masamang intensyon yan hindi yan mag-aaresto kay Bato nag-request lang po ng dahil sa sobrang gulo na rin sa labas, nag-request lang ng security etong GSIS. Don't get us wrong para at least well coordinated tayo.
Ganun ba? Ba't nagdi-drill dito sa may pinto? Hindi. Yung ano yan, yung GSIS, pinapadrill nila yan para i-reinforce kasi ayaw na nilang padaanan daw yan. Gusto nilang harangan. O di ba? Ano ba? Hindi eh. Putang ina, nung gabi na yun, nagsinungaling ka. Walang NBI dyan. Walang may baril dyan. Walang magpapapatok sa amin dahil wala naman kami mga baril. Doon palang sinungaling ka na eh. Kung tinawagan ka ni Aplaska o ni Senate President para tanungin sa'yo, magdi-deny ka rin lang naman eh. Alam nyo nga, iniisip nga, kahit nga si Bongbong Marcos doon sa kanyang video, iniisip niya na hindi gobyerno eh. Yung kaputukan ng USAA eh. Kasi nga, dininay ng NBI na mayroong NBI doon. Tapos nakadamit ng NBI yun. So anong ibig sabihin? Di nagpanggap na NBI yung mga yun. Kasi kung di ba tama? Nagpanggap na NBI kaya sinabi niya hindi ito gobyerno. Kung hindi gobyerno, sino? NPA? ISIS? Abu Sayyaf? Yun lang naman eh. Ibig sabihin, kalaban ng gobyerno kung hindi gobyerno. It turned out, nagsinungaling si Matibag sa kanya. Niloko siya ni Matibag. Inutusan niya si Matibag na magsinungaling. Di ba, ang ganda-ganda na sinabi niya, Plaska, totoo ako nagpaputok ng baril eh. Dahil wala nga silang coordination, umaga pa lang may tao ng NBI doon eh. Wala na nakikipag-coordinate sa amin, bakit may NBI? So kami, mag-a-assume kami, kaya may NBI dito. Kaya may NBI dito kasi mag-aaresto kay Bato. So high alert tayo kasi hindi pumapayag ang Speaker of ang Senate President eh. Ito pa masama. Baka tumawag pa nga sa kanila. Ba't may mga NBI dito? Hindi, wala kami ahente dyan. Nandito kami, nagpe-fellowship kami. Tabi niyo yung mga bote. Hindi ba? Nandito kami ngayon sa hotel. Pinapakita niya pa ganun sa video call. So dinideny ng NBI nung araw na yan na may NBI dyan. Malas niya. May mga video footages. Kasama pa mismo yung mga media. Ngayon hindi niya na ma-deny. Pucha, gumawa na naman siya ng panibagong kasinungalingan. Na yung pinto daw, kaya daw nila sinisira para patibayin. Sinisira nyo nga, papatibayin nyo. Bobo din eh. Kami, nakita namin na meron pong mga armadong tao at nakita namin na po sila, yung may mga po na NBI. Pero challenge po namin sila kung sino sila. Sumagot naman po sila na NBI. And then, as part of our procedure, binigyan ko po namin sila ng verbal warning ilapag po yung kanilang mga baril. And then? Pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril. So that prompted us to fire the warning shot. The warning shot was not intended to harm anybody. Hindi po, sa taas lang po. Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman? Wala na akong dun sa labas. Nasa ledge po ito. I see. Okay, just trying to make sure that there was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin, so nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama? Yun eh. Yun yung maganda ron eh. Sino kayo? NBI. Ibaba niyo yung mga armas niyo. Hindi sir, pasensya na. Baka magkaroon tayo ng misunderstanding dito. Hindi kami papasok dyan. Hindi kami papasok dyan. Dito lang kami sa kabilang side. Hindi kami papasok dyan. Armado kami kasi, ano naman to? Peke lang yung baril namin. Pwede naman ganun eh. Pero nung nagpaputok yung USAA, nagpaputok din sila pabalik. Kung wala silang masamang intensyon, hindi sila mag-a-assault. Kasi yung putok naman ni Aplaska is hindi directed sa kanila. Yung putok ni Aplaska is directed sa, to warn them eh. Di sana, wait sir, wait. Walang puputok. Baba ang baril. Walang puputok. Walang gaganti ng putok. Sir, isa lang po tayo rito. Isang gobyerno lang tayo. Walang nag-aaway dito, sir. Walang magpaputok. Di ba may ganun? Hindi eh. Gumanti ng putok yung NBI. So, ibig sabihin, meron talagang yung intention yung NBI na talagang atakihin yung Senado. Naunahan lang sila ni Aplaska. Sabi ni Aplaska, tangina kanina pang umaga tong mga to. Hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng sa atin, ng abiso sa atin kung ba't nandito sila. Ganun sige, di challenge natin sila. Ayan, challenge. Nagtakbuhan na may mga ulol. Putya, nakita nila may mga Marines. At saka may mga pulis. Putya, mapapahamak sila. Kaya ayan, takbuhan palabas ng GSIS. Something like that. Tama po, yun naman po ang normal And besides, ulitin ko po, wala po silang coordination. Bakit po nandito sila sa premises ng Senate? Nung una po ay itinatanggi ng masidhi at madiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka na-confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yun? Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID. Ganun. Okay. Ano po yung tactical bag
meron po daw tactical bag na nandito na sa loob to begin with. Pagkatapos po ng ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull at dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area. At doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman, yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, pag nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Yun ang kanyang binalikan. Tama po. I see. Okay, so paano po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito? Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI. Okay, so parang nag-iba na rin. Nakita niyo yung interview ni Aplaska? Tapos, ilan na nag-interview kay Aplaska, pare-parehas ng sinasabi niya. Hindi ka tulad ng NBI director, na bawat interview, iba sinasabi. Ito si Aplaska. Kung ano yung in-interview sa kanya dyan, in-interview sa ganito, in-interview sa ganyan, yun din yung sinasabi niya. Paulit-ulit, yun pa rin yung sinasabi niya, hindi nababali. Very calm siya. Nakita niyo yung demeanor niya, calm. Kung ano yung sasagot, tatanong ni Corina, sasagot siya kagad. Hindi na siya nag-iisip. Consistent. Ito yung sinasabi natin, when you're telling lies, even if you're the best liar in the world, nasa Guinness World of Record ka na pinaka-pathological liar ka, mahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. But when you're telling the truth, kahit anong tanong, kahit 100 tanong, paulit-ulit pa ikot-ikutin, iisa lang yung sagot mo. Why? Because you're telling the truth. Yun. Ito si Aplaska, ganyan. Kumpiyansa siya. Ikaw nag-warning siya, ako naman talaga eh. Ginantihan kanila ng patok, Tinanong ko sila kung sino sila. Dahil wala silang coordination. Sabi nila, NBI daw sila. Sinabi ko, ibaba nila yung armas nila. Hindi nila binaba yung armas nila. Siyempre, we are there to protect the Senate. Mayroon kang barel. Nagdidrill ka sa pinto. So you're trying to get in. Anong gagawin mo? Aantayin ko pa ba na makapasok sila sa loob? Tapos, with their high-powered gun, matutukan kami o kami yung mabaril nila? So ang gagawin namin, we will protect our property, which is the Senate. Yun po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag, inaamin po niya na tauhan po niya ito? Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin. Driver na isang ahente pero armado? Yung pong nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli. Okay. Nung nahuli ay hindi armado. Sinabi din naman Sinabi din naman niya na hindi armado nung nahuli. Anong masama doon? Di ba sinasabi nila, tapos nag-positive sa gunpowder. Yari sila dyan. Protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa? Ito naman po ay sa aking pagkakalam ay in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies. At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building? Hindi naman po sila arrested ng Senado. So kumbaga malaya sila? Malaya po siya na umalis. Eksaktamente. Hindi arestado ng Senado, hindi siya detainee, hindi siya person deprived of liberty. Wala siyang warrant of arrest sa local court. Wala siyang any case pending sa local court. So he's free to go out. He's free to go to the Mega Mall, to Shangri-La, to Greenbelt. He's free to go outside of Metro Manila. He's entitled to that. Why? Kasi nga, wala naman siyang kaso. Ang kaso niya, nasa ibang korte na walang jurisdiction dito. Sabi nga nila, yung batas na sinasite nila, yung RA something, yung pwedeng magsuko ang gobyerno. Yun daw yun daw Republic Act na yun daw batas na yun. Kapag wala ka na daw treaty, wala na daw siyang wala na daw siyang epekto. Halimbawa, may treaty ka with ICC. Yung RA 8025 ba yun? Basta yun, yung lagi nilang kinukote na sinasite na batas Kapag may treaty ka with ICC, nag-a-apply yun. But since wala ka nang treaty with ICC, hindi na pwede mag-apply yun. Yung mga crime against humanity, kung halimbawa merong nagsampa ng kaso diyan sa ICC ng crime against humanity sa iyo, hindi ka naman member state, dadaan pa rin yun dito sa korte sa Pilipinas. Dapat dito pa rin sa korte magkakaroon ng kaso, hindi doon. Tapos bahala na ang korte ngayon kung ipapadala ka doon. But since wala na nga kayong treaty, so yung na yun, wala na nagbabind doon sa batas na yun. Meron ako isang narinig na magaling na abogado nagpaliwanag doon itong batas na to, yung RA 8025 ba yun? Yun yata yun Basta yun, daw yan. Kung tayo ay member state pa ng ICC, ng isang tribunal, kung tayo ay member state, mag-a-apply yun. But kung wala na, katulad yan, di ba, pinutol na yan noong 2019
ni Pangulong Duterte, hindi na pwedeng i-cite yun para dito sa issue na to kay Bato de la Rosa. Dapat kasuhan na siya dito sa Pilipinas para dito na makulong, ganun. Kung talagang sa tingin nila enough yung kanilang evidence to convict itong si or indict itong si Senator Bato de la Rosa, ganun yun. Dapat dito na nila i-file. Kung gusto niya. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ayan, di ba? Ang galing. Ang galing ni Aplaska. Tapos yan ang tatanggalin mo. Ang galing nga ni Aplaska kasi naipagtanggol niya yung naipagtanggol niya yung yung kanyang bayang Pilipinas eh. Hindi ba? Tapos naipagtanggol niya yung kanyang bayan, naipagtanggol niya yung Senado, nagawa niya yung kanyang trabaho, tapos yun ang tatanggalin na. Dito talaga sa Pilipinas, kung sino yung matino, yun gustong tanggalin eh. Yung mga tarantado, hindi matanggal-tanggal, yung mga magnanakaw, ang gagaling mag-akusa. Magko-convene ngayong araw na itong Senate impeachment. Kasi yun yung sinasabi nila, kaya nila ginugulo ang Senado dahil baka i-delay yung impeachment trial ni Inday Sara. Sabi ni Cayetano, paano yung wala naman nagsabi na i-delay natin yan. Inaantay nga natin na pumunta rito yan. Pero kailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Hindi yung kailangan simulan na kagad yung trial proceeding. Hindi yung ganun. Marami pang mga preparation bago yung actual na trial. At susunod tayo diyan dahil yan ang sinasabi ng batas. So yung kanilang paggagaslight sa tao na wala yung mga na yan si Cayetano, pipigilan lang yan, Duterte yan, pipigilan lang yan yung impeachment. Ito na so dito pa lang napahiya na sila. Pasok. Bago ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court bukas, dumalo muna sa isang misa ang ilang kongresista. Panawagan nila maging patas ang mga tatayong hukom, lalo't kapapalit lang ng liderado. Ang kakapal ng mukha ng mga makabayad. Yung prosecutor nagpunta diyan sa may EDSA Shrine, nagmisa at nananalangin sila, nananawagan sila na maging patas daw ang Senado. Putang ina ninyo, hindi nga kayo naging patas diyan sa Kongreso eh. Hindi kayo naging patas sa Kongreso tapos gusto niyo yung Senado maging patas. Tangina, buti sana kung naging patas kayo diyan, hindi naman. So ngayon, takot na takot talaga sila kay Cayetano. Dahil feeling nila hindi magiging patas si Cayetano. Alam mo kung bakit? Ganito kasi yan. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Feeling nila dahil nga sila ay naging bias or talagang ginamit nila yung kanilang kapangyarihan para si Inday Sara ay mababoy. Iniisip nila na pagdating ng Senado, hindi na magtutuloy-tuloy yun. Na pagdating ng Senado, hindi na magtutuloy-tuloy ulit yung impeachment na yan. Kasi nga, pinulitika nila sa kanila. So, pagdating ng Senado, nananalangin sila, Senate, gawin niyo trabaho niyo. Ulul, kayo nga mga congressman, hindi niyo ginawa trabaho niyo. Kung ginawa niyo sana yung trabaho niyo, hindi niyo pinulitika yan, hindi niyo bisineresiraan si Inday Sara dyan. Edi sana pagdating ng Senado talagang evidence-based sila. Ato sa Senado, narito po, Frontline Report. Matapos ang habulan, barilan, at palitan ng liderato, That I will well and faithfully discharge. back to work na sa Lunes ang mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nitong Biyernes, nagpadala na ng sulat si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng kapulungan. Pinadadalo ang lahat ng senador bukas, May 18, alas 3 ng hapon dahil magko-convene na ang impeachment court. At dahil magsisilbi silang senator judges, pinagsusuot na rin sila ng kanilang robes. Kaya si Senator Jinggoy Estrada, ipinakita ang kanyang paghahanda. Todo basa na ang senador sa nai-transmit ng articles of impeachment. Samantala, sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, muling iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang impeachment ni VP Sara ang dahilan ng naging kudeta sa liderato ng Senado. Sa Monday, magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po walang delay, propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit. Hindi naman talaga yung impeachment ang reason dito, mga bossing. Hindi impeachment ang main reason kung bakit etong nangyayari sa Senado ngayon. Ang main reason kung bakit nangyayari sa Senado to is yung Blue Ribbon Committee. Yun talaga yun. Yun talaga yun because this impeachment kumbaga they have to deal with Inday Sara on 2028. They still have like 1.5 years para sirain si Inday Sara, but itong Blue Ribbon Committee, ito yung pinaka-importante sa lahat because dito mabubulgar lahat ng mga pagnanakaw ng mga congressman, ng mga kontraktor, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos. Dito lahat kaya ito talaga yung pinaka-importante sa kanila. Kaya ang ginawa nito ni Cayetano, convene tayo sa Monday. Kung iniisip nyo na itong pagpapalit ng liderato, to protect Inday Sara, no. Convene tayo. Tapos i-prepare na natin yung impeachment proceeding para matapos na lahat na ito. Pero kita mo. Kita mo tuloy-tuloy pa rin sila. Paninira pa rin. Alam mo kung bakit? Ayaw ni Ping Lacson na mawala sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Di ba, tinan mo? Umingay na yung education mawawala kay Bam Aquino.
Yung agriculture mawawala kay Pangilinan. Ang ipapalit nila si ganito. Ang ipapalit nila si ganyan. Yun yung pinapalabas nila ngayon kasi ang importante talaga sa kanila yung isang komite. Ano yun? Yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nila na mapunta yan kay Marcoleta ulit. Pero may balita ako na tinatanggihan na daw yata ni Marcoleta kung iaalok sa kanya yan. Alam ni Marcoleta rin kung gaano kasalimuot talaga yan eh. Yung Blue Ribbon Committee. Kasi yan talaga ang gusto nilang hindi. Si Senate President Tito Soto nagpunta dyan sa Senado para maging Senate President para suportahan yung lahat ng mga galawan ni Lacson. Na hindi ipatawag yung mga dapat ipatawag. Tapos, pumapayag din si Senator Soto na hindi mag-imbestiga, hindi mag-hearing itong si Lacson. Yun lang talaga. They are trying to, kumbaga, hold it until 2028. Walang diyan, walang ma-account diyan. Ang mga madadali lang diyan yan sila, yung mga vulnerable o mga easy target yan sila Bong Revilla, Jinggoy Estrada, yan sila Chis Escudero, yan kasi yung easy target eh. Pero maniwala ka sa 2018 Marines, hindi papatawag yan. Yung mga sila Bersamin, sila Pangandaman, hindi papatawag diyan. Ang tagal-tagal niya, siya mismo nagpangalan pero hindi niya pinapatawag diyan. So, yun talaga yung kinakatakot nila. Ito kasing kay Inday Sara na impeachment, wala naman talaga mangyayari diyan. So, one of these days magi-issue ang Supreme Court ng decision tungkol diyan sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng Kongreso. One of these days, I'm pretty sure walang mangyayari dito sa impeachment na ito. Ang talagang inaalagaan nila diyan, iniiwasan nila is yung Blue Ribbon Committee because yung Senate Blue Ribbon Committee, kung ano yung yung can of worms na bubuksan nung Senate Blue Ribbon Committee na yun ang magsisira doon sa mga congressman, sa mga sa presidente, i-endorse ng presidente, yun ang sisira sa kanila sa 2028. Hindi naman si Inday Sara. Kaya talagang ito importante nila. Naman nag-convene na yun lang naman concern niya. Anong concern niyo? Impeachment? Sige, convene tayo ngayon din. Fourth tweet. Ayan na, simulan na tayo. Ba't galit pa rin kayo? Ba't galit pa rin kayo? Sinimulan ko na yung impeachment. Ba't galit pa rin kayo? Dahil yan dyan sa corruption. Senate Blue Ribbon Committee, yan ang importante dyan. Pero ayon kay Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia, malinaw na may hidden agenda ang biglaang pagsulpot sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. There was an objective to change leadership. Bobo, meron talagang objective to change the leadership. Kaya nga sumulpot si Bato eh. Obvious naman yun na nakuha nga nila kay Senator Soto eh. Sino ba kasi itong pukin ng ina nito? Philippine Society for Public Administration. Putang ina kasi. Ano ba yan? Ano ba organisasyon yan? Ano na itulong sa bayan yan? Anak ng tinapay. So, totoo naman yun na inagaw nila. Ano pang kailangan mo sabihin? Leadership in time for the impeachment of Vice President Sara. Yeah, so it's in time for impeachment. Ayan na nga Impeachment na nga, magsisimula na nga memya Tangina ba't yun pa rin? Ulul. Ang totoo niyan, ayaw nila na mapalitan ng liderato ng Senado not because of the impeachment but because of the Senate Blue Ribbon Committee. The flood control scandal. Yan yung iniiwasan nila magkaroon ng problema. It's quite obvious kasi we have to admit that the lead of the previous majority was very thin. It will become more difficult for the prosecution to establish their case given that the terrain is not exactly friendly to them. Samantala, so akala ko ba malakas ebidensya nila? So ibig sabihin, inaamin mo din na palakasan lang pala sa kaso na yan. Nangyari sa Congress, mangyayari sa Senado kung halimbawa man totoo yung sinasabi na palakasan. Ginawa naman ng Congress. Kung gawin ng Senate, di ganun lang din. Quits lang sila. Yan ang problema. Yan ang problema. Aligaga kayo kasi nga, majority, mga pro-Duterte. So aligaga kayo. Yung pangarap ninyo na ma-impeach Inday Sara at mawala sa 2028, medyo humihina kasi nga nakuha nila yung majority. But wala kayong tiwala. Kasi gawain nyo eh. bago ang trial bukas, dumalo sa isang Mass for Peace and Utangin na si Ridon, Ang sama ng mukha ni Ridon, hindi naman kasi nagdadasal yan Utangin na, ikaw ba magdadasal ka? Ganyan na itsura mo. Ganyan na mukha mo, magdadasal ka. Utangin na, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Tangin na, pangit ka na, pandak ka pa. Sasama naman talaga loob mo pag nakikita mo si Jesus, magagalit ka Lord, mahal mo ba talaga ako? Ba't ganito ginawa mo sa itsura ko? Tapos galit pa mga Pilipino sa kanya. Putang ina, muhing-muhi sa kanya. Ang dami ng bababoy sa kanya. Spantakin mo. Ang tawag sa kanya Kokey, tinawag niya akong Kokey. Gago rin Tinawag ni Kokey na Kokey yung hindi naman Kokey. Tangin ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, yung laki ng butas ng ilong nito, 2 horsepower yan. Oo. Lugin-lugi. Kita mo si Asidri, wala na masinghot na na oxygen dahil nasisinghot na lahat ni Ridon. Sama ng tingin ni Ridon sa pare. Sabi niya, tangin na. Naman kasi ganito ginawa mo. Galit sa mundo to si Ridon sa araw-araw na tumitingin to sa araw-araw na tumitingin to sa salamin, nakikita niya yung betlog ng papa niya. Kamukha niya.
Oh, araw-araw bad trip siya. Kaya ngayon, ganyan, nang uulol na lang. Accountability sa EDSA Shrine ang ilang kongresista. Ang isa sa mga tatayong Ano, putang ina, oh. Si Tabingi, si Leila Saba, na nakiapid sa may asawa na may asawa at may kaso ng droga. Tangina, humarap pa kayo kay Jesus, ha? Wala kayong hiya, humarap pa kayo kay Jesus. Putang ina, sa dami ng mga ginawa niyong kasalanan sa buhay niyo. Ito si Chua, nakawatan din. Diyan sa Maynila. O, tangina, mga ngayayat kayong lahat. Sabi ko sa inyo, pagka naging presidente si Inday Sara, good luck. Ito si Sendena, babalik sa bundok yan. Kita mo, kakain ulit ng sardinas yan. Oo, at saka ng burat ng mga NPA na walang ligo. Oo, sigurado. prosecutor na si ML Party List Representative Leila De Lima may panawagan sa mga tatayong Senator Judge. We certainly hope that they will do their job impartially kasi yun naman talaga ang nakalagay even sa rules nila that while sitting as senator judges they should exercise political neutrality. Eh, ba't kayo ba? Nagkaroon ba kayo ng political neutrality nung nag-investigate kayo or naghahanap kayo ng probable cause dyan sa Congress? Kaya kayo nagdadasal kasi nananalangin kayo, nako, sana po hindi manalo si Inday Sara. Si Alan Peter Cayetano ang Senate President, Diyos ko po. Oo, ang galing-galing nun. Si Tito Soto, bobo man yun. Oo, delikado kami no. Alam ni Leila De Lima ang kapasidad ni Alan Peter Cayetano. Kaya talagang kailangan mo magdasal. Ang problema lang, pakikinggan ka ba ng Diyos? Eh, alam ng Diyos na tsumutsupa ka ng titi na may titi. May asawa ng may asawa, inaagaw mo. Tapos, inang-extort ka pa daw, di umano, ng pera. Diyan sa mga nakakulong na ngayon mga tao, PDL na, binigyan mo pa ng kota. Dahil sa droga. Imagine. O, tapos hihingi ka ng tulong sa Diyos. Sa totoo lang, kung pwede na mag-walk out si Jesus, nakapako si Jesus dyan. Nasa si Mama Mary, yung malaking Mama Mary dun sa may EDSA Shrine. Kung pwede lang, na nakita kayo, mag-walk out yan, may hiya yan sa kademonyoan nyo. Dadalo rin bukas ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Nagbabalita mula... Walang hiya, oh. Oh. Ito pa, isang makapalang mukha. Ayun na, itodo na natin. O, ito pa isang makapalang mukha, ha. O, paspasok. Ito ang presidente natin pinakabobo sa buong mundo. O, ito, mayroon na mensahe para sa mga kadete ng PMA. As you take your oath today, Ang inan to. Lasing na naman yata. remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, Ayun na, kailangan daw maging loyal sa konstitusyon. 1-0. Itong ulol na to, hindi to loyal sa konstitusyon. Bakit? Tangin na meron tong utang na estate tax na ilang bilyon. Hindi binabayaran ng gobyerno tapos naniningil siya ng buwis. Masaklap nito, naningil sila ng buwis tapos ninakaw din nila. Tangina, antindi, no? Sabi ko nga sa inyo, kung si Leila De Lima nakakaharap kay Jesus sa simbahan, sa kabila ng mga kasalanan niyang, frailties of a woman niyang kasalanan, ito rin matindi. Nakakaharap siya. Ang matindi doon sa mga kaharap niya, o siya sinasabi niya na sumunod kayo sa batas, huwag kayong magnakaw. Ilang buhay ito. Ganyang kademonyo yung mga yan, mga bossing. Ibang klase, walang mga hiya. carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie. Never lie. Utang ina, yung talaga yung una, never lie. Eh kung meron talagang pinaka-fake news peddler sa Pilipinas, ito yung si Bongbong at saka si Claire Castro. Parang magkapatid sila sa magkapatid sila sa ina eh. Never lie. Never lie. Sinabi, ito lang, kakasinungaling mo lang netong nakaraan dyan sa Senate issue eh. Na walang utos eh. Kakasabi mo lang nung kay Zaldico, nahuli na si Zaldico. Pauuwi na natin sa Pilipinas. Puta, hindi ba kasi nungalingan yan? Noon na KOJC siege, sabi mo, wala kayong kinalaman dyan. Sinabi mo, walang pumasok dyan na may baril. Walang pumasok dyan na may tear gas. Tangina, ang dami mong fake news, Bongbong. Sabi mo, maganda ekonomiya. Maayos ang peace and order. Lahat yan kasi nungalingan, tapos sasabihan mo yung mga yun, don't lie. Putang ina, alam mo yung mga kadete siguro na nakatayo. Kinanginan to, ba't nagsasalita pa to rito? Demonyo ito eh. Hindi ba nakita ninyo yung isang yung summa cum laude, ba may magna cum laude, hindi siya kinamayan? Tama yan. Tangina, nakakaharap ka pa, Bongbong, sa ganyan. cheat. Never steal. Never steal. Yun ang matindi. Never lie, never steal. Magnanakaw ang tatay mo. Magnanakaw ang nanay mo. Ikaw inakasuhan ka pag pagnanakaw. Pati yung anak mo, inakasuhan ng pagnanakaw. Pati pinsan mo, inakasuhan ng pagnanakaw. Tapos may tigas ka ng mukha na pupunta dyan sa harap ng mga kadete na nag-aral ng nagpakahirap ng training and all para sabihin na huwag kayo magnakaw. Tangina, ikaw magnanakaw ka eh. Ano yan? Huwag kayo magnakaw.
Huwag kayong magnakaw ng konti o huwag kayong magnakaw kasi kami lang dapat magnakaw. Ganun ba yon? Wala kang hiya, no? Matigas ang mukha mo talaga, no? And never tolerate those who do. Never tolerate those who do. Tinotolerate ka nga sa mga ginagawa mo. Sinabi nung 18 brave Marines. Oo, na nagdi-deliver sila ng pera at nagdi-deliver sila ng pera sa pinsan mo. Tinotolerate mo nga na pinakamalaki insertion ng anak mo, tinotolerate mo Tapos sasabihin mo, do not tolerate those who do. Ikaw, tinotolerate ka nila. Tinotolerate ka sa pagiging, actually, yung sundalo ngayon, yung sila Browner, tinotolerate nila yung pagiging fake news peddler mo. Tinotolerate nila yung di umanong pagiging addict mo. Tinotolerate nila yung mga pagnanakaw nyo, di umano. Tinotolerate nila yung pang-aabuso ninyo sa karapatang pangtao, sisikil ninyo sa malayang pagpapahayag, papakulong doon sa mga kalaban nyo sa politika. Tinotolerate nila. Putsang ina, kung ano yung ginagawa mo, yun pa talaga ang inano mo sa mga tao. Yun pa talaga ang sinabi mo sa mga kadete na wag nilang gawin. Ibang klase, matigas ang mukha mo, sir. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road. Ano kayo iniisip nito mga kadete na to? Putsang ina, banas sila sigurado. Alam naman nila yung nangyari sa bayan. Alam naman kung gaano kinakasangkapan ni Bongbong itong ating mga militar. Alam nila yan. And I'm pretty sure, kung hindi lang to, wala lang din mga pangarap sa buhay ito, mga ito, di lang inaasahan ng mga magulang to, baka maging NPA lahat to Kung si Bongbong pa rin ang presidente, hindi bababayan, sigurado itong mga to, putsang ina, baka magsipag-walkout yan, magko-call center na lang mga yan. Ay, iniisip na itong sabi, wag magnakaw, magnanakaw siya. Sabi, wag mandaya, mandurugas siya. Ano ba to? So ngayon, anong class ba to? Class matibag ba to? So itong class matibag na to, putaragis yan. Nabasbasan pa sila ni Satanas. Sigurado, dahil sa ang nagbigay sa kanila ng talumpati, demonyo, magiging demonyo din mga yan. It will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Ang iran, tindi, tigas ng muka. Ibang klase ka talaga, Bongbong. Taas ang kamay ko sa'yo. Hindi ka lang pathological liar. Pathological, kupal. Anyways, you're not gonna stay in power forever. Sooner or later, tapos na yung term mo, and Inday Sara will be president. If not Inday Sara, probably A. Duterte will be the next president. And we're really hoping na mangyari yan. Mangyari talaga yan na magkaroon ng eleksyon, na magkaroon ng patas na halalan sa 2028. Sana mo yun. Sana itong tao na to. Sana itong tao na to humaba pa buhay nito para lahat ng mga kasalanan niya pagdusahan niya. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Abang-abang lang sa mga mangyayari laban lang Huwag tayong magsasawa. Like, share, importante yan. Napakatindi ng kampanya ng mainstream media para sirain ang tsansa ni Inday Sara at ng bagong liderato ng Senado. I-counter natin yan by sharing itong mga videos na ginagawa natin. Maraming salamat po. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sino
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap